The Boss Husband. Credit to the author. 267 hanggang 75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Mabilis na lumipas ang oras sa loob ng sasakyan. 1 oras ang lumipas sa isang kisap mata. Pagod, dahan daw ang binuksan ni Marian ang kanyang mga mata. Nang magkamalay siya, napansin niya kaagad na nakahiga siya sa balikat ni Justin. Medyo kakaiba ang pakiramdam. Ang lalaking nasa tabi niya na nanatiling tahimik bilang kanyang unan ay hindi inaasahang nagbigay sa kanya ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng seguridad at kapayapaan ng isip. Masyado siguro akong napagod. I wouldn't have this absurd thought otherwise. Tahimik na inilayo ni Marian ang kanyang ulo sa balikat ni Justin. Inayos ang buhok sa kanyang mga templo upang matiyak na nasa hugis pa rin ito. Tinanong niya, gaano katagal ako natulog? Mga 5 oras. Natapos na ang piging, nakangiting sagot ni Justin. Nakakunot ang noo, tumingin si Marian sa built-in na magandang orasan sa kotse. Matapos matiyak na halos 1 oras lang siyang nakatulog, tinitigan niya si Justin. Maaari mo bang ihinto ang pagngiti sa buong araw at maging ganito kawalang ingat? Ang mga ganitong biro ay hindi nakakatuwa. Dahil bawal akong ngumiti, hindi ako pwedeng umiyak, diba? Walang kahihiyang sabi ni Justin. Hindi siya pinansin ni Marian at tahimik na umupo sa kanyang upuan. Tiningnan siya ni Justin ng ilang sandali bago nagtanong, nakapahinga ka ba ng maayos? Mas maganda ka kaysa dati. Hindi sumagot si Marian kahit isang salita. Malinaw na ayaw niyang i-entertain si Justin. Kaya lang sumuko si Justin. Tahimik na naghintay ang dalawa hanggang sa may hatid ang sasakyan sa resort ng Jade Clouds Corporation. Ang paligid ay naiilawan ng iba't ibang kulay ng makinang na ilaw. Umihip ang malamig na hangin sa mga puno sa dilim. Sa gilid ng kalsada, dadaan ang mga bodyguard na nakasuot ng itim na nagpapatrolya sa lugar. Maliwanag, binigyang pansin ng pamilya Brown ang piging ngayong gabi. Matapos dumaan sa malalawak na kalsada sa resort, huminto ang sasakyan sa isang parking slot pagkalipas ng 5 o 6 na minuto. Matagal nang napuno ang kalsada ng iba't ibang world-class na luxury cars. Ang mga kotse na Audi A8 at Mercedes-Benz S-Class ay mukhang kakaiba at hindi gaanong mahalaga kapag sila ay lumitaw sa naturang lugar. Malinaw na naramdaman ni Justin na medyo naninigas ang katawan ni Marian. Gayunpaman, nagawa niyang kumalma pagkatapos huminga ng malalim. Tila, si Marian ay medyo hindi pamilyar sa ganoong okasyon. Huwag basta-basta ibuka ang iyong bibig o maglakad-lakad pagkatapos bumaba, naiintindihan mo ba? Muli siyang ipinaalam ni Marian ng mahigpit. Mapait na ngumiti si Justin habang sinasabi niya, hindi na ako bata. Mas magulo ka kaysa sa isang bata, walang awang sabi ni Marian. Ngumisi si Justin habang hindi siya nakaimik. Talagang mababa ang tingin sa kanya sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, ang katulad na sabik na si Miggy ay time na naglakad papunta sa likod upang buksan ang likurang pinto bago yumuko sa gilid. Nakangiti, inalok ni Justin ang kanyang kaliwang braso kay Marian. Matapos mag-isip ng ilang sandali, alam ni Marian na hindi ito maiiwasan. Inabot niya ang kanyang slim at malajade na braso para ikabit sa bisig ni Justin. Dahil napagdesisyonan niyang tanggapin ang lalaking ito, hindi na siya maka-address ng paulit-ulit. Ang multo ng itim na Rolls-Royce, kahit nasa ilalim ng mga mata ng mga celebrity na ito at lubos na maimpluwensyang mga negosyante, ay itinuturing na isang kahangahangang first-grade luxury car. Dahil dito, nang bumaba ang may-ari ng kotse, maraming mga bisita na nasa labas pa rin ang hindi namamalayan na tumingin sa isang organisadong paraan. Si Justin ang unang bumaba ng sasakyan. Ang ganap na hindi kilalang mukha na ito ay nakagambala sa maraming bisita habang nagkataon silang nagkatinginan, nagtatanong sa isa't isa kung saang pamilya nagmula ang young master na ito, o siya ba ay isang mataas na ranggo na batang opisyal na inimbitahan ng Brown clan. Hindi nagtagal, si Maria na lumabas habang hawak ang braso ni Justin ay kumilos na parang isang malakas na magnet na umaakit sa atensyon ng halos lahat sa lugar.
Hindi maipaliwanag ang iba't ibang masalimuot na ekspresyon na dala ng mga obsessed na lalaki at ng mga naiinggit at naiinggit na mga babae. Gayunpaman, ang mukha ni Marian ay itinuturing na hindi pamilyar din, dahil halos wala sa mga partidong ito ng matataas na klase ang dumalo. Hindi uurong ang malamig na hangin sa taglamig dahil lang sa nakasuot ng sleeveless at revealing na gown ang mga babae. Gayunpaman, ang mga kababaihan ay kailangan pa ring hawakan ang isang ngiti sa kanilang mga mukha habang pinipigilan ang kanilang sarili mula sa panginginig, na parang hindi sila apektado. Nadama ni Justin na hindi madali ang pagiging isang babae. Nang umihip ang malamig na hangin, naramdaman niyang hindi sinasadyang tumabi sa kanya si Marian. Magiging malamig ang Ice Mountain kung tutuusin, naisip niya. Kasunod ng pagbati ng mga server, naglakad ang dalawa patungo sa entrance ng hall. Ito ay isang tatlong palapag na gusali na may estilo ng arkitektura ng Baroque. Ang matataas at maayos na mga haliging bato sa estilo ng Athens ay nagpakita ng malakas na kakayahan sa pananalapi ng pamilya Brown. Nang sila ay naglalakad patungo sa pasukan, isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng itim na tuxedo ay lumakad patungo sa kanila mula sa malayo. Sa maayos na pagkakaayos ng buhok at bigot na nakahaba sa dalawang gilid, mukha siyang energetic at malarosas. Nambobola ako, siguradong flattered. Hindi ko akalain na personal na dadalo si Boss Lysander sa event na inorganisa nitong isang ito. Haha, welcome. Marahan na sinabi ni Marian sa tabi ni Justin, ito ang master ng Brown clan, siya rin ang organizer ng banquet ngayong gabi, si Conrad Brown. Dapat siya ang ama ng kapwa Amber noon. I bet marami na rin siyang hinagupit na babae noong bata pa siya, naisip ni Justin. Kasabay nito, malabong mahulaan ng mga bisita ang pagkakakilanlan ni Marian pagkatapos kung paano siya personal na binati ni Conrad Brown at hinarap siya ng Boss Lysander. Sa pagkakaroon ng netong halaga na 10 bilyon, ang hindi kapani-paniwalang hitsura ng babaeng ito ay nakakagulat na may-ari ng isang malaking multinational na kumpanya. Napakabilis, sina Justin at Marian ang naging pangunahing focus ng kaganapang ito. Maraming tao ang nanghuhula sa relasyon ni Justin kay Marian, dahil alam na hindi pa nag-aasawa si Marian, at hindi pa siya nababalitang kasama ng sinumang young masters mula sa malalaking angkan. Masyadong mapagpakumbaba si Chairman Brown. Juniors pa lang kami, hindi mo na kami kailangang tretuhin ng ganito, sabi ni Marian na may mahinang ngiti. Kumaway ang kanyang mga kamay, sinabi ni Conrad Brown, ang isang ginoo ay hindi kailanman magmamaltrato sa isang babae. Sinasabi ko ito mula noong si old CEO pa ang namumuno kay Yellow. Ngayong si Yellow ay nasa mga kamay ni Boss Lysander, ito ang naging pinuno ng Zen Icon Fashion Industry. Kaming mga matatanda ay lubos na nakaalam sa sitwasyon. Ang personal na pagbati sa iyo ay isang paggalang lamang na ibinibigay sa isang matagumpay na negosyante. Nakangiting tumango si Marian habang nanatiling tahimik. Paglingon kay Justin, sinabi ni Conrad Brown, at ito ay... Bago makapagsalita si Justin, sumagot si Marian, siya ang asawa kong si Justin. Nagulat, lumingon si Justin para tingnan si Marian. Bagamat alam niyang handa si Marian na ipahayag ang kanilang relasyon mula nang hilingin niya sa kanya na dumalo sa isang pampublikong kaganapan ng magkasama, hindi niya inaasahan na ganito casual at direkta ang kanyang gagawin, hindi pa banggitin ang hindi nagbabagong ekspresyon ng mukha nito. Maliwanag, nagulat si Conrad Brown at ang iba pang mga bisita na nakarinig sa sinabi ni Marian. Biglang naging sentro ng atraksyon si Justin na nagdulot ng walang katapusang inggit. Kinakamot ni Justin ang kanyang ilong ng awkward. Nakangiting sinabi niya, bagaman hindi alam ni Chairman Brown kung sino ako, kilala ko talaga ang iyong anak. Agad na nabawi ni Conrad Brown ang kanyang kalmado. Magalang niyang sinabi, kilala ni Mr. Gibson ang brat na si Amber. Posible bang dati kanyang schoolmate? Hindi kami mag-aaral. Nagkita na kami noon at nagkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan, sabi ni Justin habang ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng napakagaan. Naisip niya, kung ang pag-agaw sa iyong manugang ay itinuturing na isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Haha, laging sinasabi ng mga tao na hindi talaga kayo magkakilala bago magkaaway. Bawat bisita ay bisita ko, pareho kayong tinatanggap sa loob. Conrad Brown ay likas na matalino, na nabuhay ng maraming taon. Bago maunawaan ang background ni Justin, nagpasya siyang huwag ituloy ang paksa.
Tumingin si Marian kay Justin na may pagdududa. Bagamat hindi niya alam kung bakit kilala ni Justin si Amber at nakipagtalo pa sa kanya, pinili niyang itago ang mga tanong sa kanyang sarili dahil hindi angkop na magtanong doon. Matapos makapasok ang dalawa sa bulwagan, bumulong si Conrad Brown sa isang lalaki sa tabi niya, suriin kaagad ang lalaki. Agad na umalis ang lalaki sa lugar habang si Conrad Brown ay muling ngumiti bago binati ang ibang mga bisita. Kahit na malaki ang lugar ng bulwagan, medyo masikip pa rin. Sa ilalim ng proseso ng pag-shuttle ng mga server, mabilis na nalaman ng mga bisita sa loob ang sitwasyong nangyari sa labas. Ang hitsura ng hindi kilalang asawa na dinala sa piging ng liblib at misteryosong batang CEO ng Yellow International ay mabilis na dumaan sa bulwagan na parang buhawi. Bilang resulta, nang pumasok sina Justin at Marian sa lugar, agad nilang napansin ang maraming titig, sinadya man o hindi. Madaling naging sentro ng atraksyon din si Marian. Nakasuot ng itim na gown na gawa sa silk at set ng cornflower blue na alahas, ang kanyang malinis at pinong tindig ay nagpakita ng karelagan at alindog tulad ng isang sampagitan na namumulaklak sa dilim. Ano man ang kasarian, nahirapan ang lahat na labanan ang biglaang pagdagsa ng kaakit-akit at karisma. Labis na hindi nasisiyahan si Justin. Kanina, sinabi niya na hindi sila dapat dumalo sa event. Sa inaasahan, napatitig ang lahat sa kanyang asawa. Hindi man lang kinabahan si Marian. Tila nasanay na siyang maging pinakamaliwanag na bituin sa mga madla. Nakatanggap ng isang baso ng champagne na ipinakita ng isang hamak na server, naglakad siya papunta sa gitna ng bulwagan kasama si Justin. Maraming matagumpay na lalaking negosyante at matataas na opisyal ang tumingin kay Justin nang may paninibugho at puot nang makita nilang hawak ni Marian ang kanyang kamay. Para sa kanila, ang katamtamang hitsura at hindi pamilyar na mukha na ito ay mas mababa sa kanilang sinasabing elite class. Dahil bata pa at walang muwang si Marian, posibleng hindi sinasadyang pumili siya ng maling lalaki. Kailangang sabihin na ang kakayahan ng lalaki sa pag-iisip ay maaaring mabaliw minsan. Sa sandaling ito, hindi nila handang isaalang-alang ang katotohanan na kayang pamahalaan ni Marian ang isang business empire. Imposibleng maging sobrang tanga niya para ma-misjudge ang isang lalaki. Dahil dito, may ilang magaling na pananamit, mataas ang pinag-aralan at mayayamang lalaki na may magagaling na background ang hindi sinasadyang lumapit kay Marian. 268. Napansin ni Justin ang intensyon ng mga lalaki at nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Imposibleng matamaan siya ng suntok sa bawat isa sa kanila para bawiin sila. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na si Marian ay hindi isang madaling lapitan na babae. Walang mapapala ang mga lalaki. Hawak ang isang baso ng dark red grape wine, lumapit ang isang lalaking maikli ang buhok na may matangkad at maayos na katawan. Nakangiting mapakumbaba, sinabi niya, narinig ko na ang magandang reputasyon ni Miss Lysander noon pa man. Ngayong nakita ko na ang mismong tao, ang pariralang tuklasan ang pangalan ng isang lalaki ay hindi kasing ganda ng pakikipagkite sa kanya ng personal, ay talagang totoo. Dalawa pang gwapong lalaki na late dumating ang nag-igting sa galit ng may mas nauna sa kanila. Nang pinupuri ng lalaki si Marian, hindi siya tumingin kay Justin, na parang wala talaga. Walang ekspresyon, tumingin si Marian sa kanya, nagtanong, ano ang ginagawa mo? Natuwa ang lalaki nang magtanong si Marian tungkol sa kanyang sarili. Dahil sa kasiyahan, pinilit niyang manatiling kalmado. Nakaramdam ng pagmamalaki, sinabi niya, ito ay si Salsal House, ang general manager ng Guang Construction Group. Malamang na narinig na ito ni Boss Lysander. Napakabastos. Ang kanyang pangalan ay halos iluwa ni Justin ang champagne sa kanyang bibig. Tala ng TL. Ang ibig sabihin ng salsal, parehong pagbigkas, magkaibang salita, ay napakalaswa. Nakakunot ang noo, sumagot si Marian, hindi ko alam. Hindi ko narinig iyon. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan niya ang braso ni Justin at nagtungo sa ibang direksyon nang hindi lumingon, iniwan si Salsal na namutla habang nakatayo sa gulat habang hawak ang kanyang wine glass. Sa ganoong okasyon, ang pangungusap na never heard of it, ay mas mapangwasak kaysa sa direktang pagsabihan ng isang tao. Nangangahulugan ito na ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay hindi nakikita ng katulad ng sa kanya. Sa madaling salita, hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Baka sa mga mukha nila ang kasiyahan sa mga kabataang hindi nakalapit sa kanya.
Sa pagtingin sa galit na si Salsal na hindi nang ahas na ipahayag ang kanyang sama ng loob, kinutya siya ng mga tao sa paligid dahil hindi niya napagtanto ang kanyang kawalan ng kakayahan. Walang sino man ang mag-aakalang ganito si Marian ng direkta at prangka. Sa walang awang pagtanggi sa mga tao, napatunayang totoo ang kanyang maalamat na bandok ng yelo. Sa kabilang banda, nasiyahan si Justin, ngunit sa parehong oras ay na-curious siya. Tanong niya, hindi ba palaging sinasabi ng mga negosyante na ang pakikipagkaibigan ay nangangahulugan ng pagpapababa ng isang kaaway? Pagkatapos tretuhin siya ng ganoon kanina, hindi ka ba natatakot na masaksak mula sa likuran balang araw? Malamig na sinabi ni Marian, dahil may una, magkakaroon ng pangalawa. Hindi ko gusto ito, kaya mas mabuti na putulin ang lahat ng kanilang intensyon ng sabay-sabay. Tungkol sa mga kaibigan at kaaway, naniniwala lang ako na hanggat mas malakas ako kaysa sa kanila, hinding-hindi nila mahahawakan kahit ang anino ko. Ay nako! Hindi maganda yan. Masyado kang nakakatakot, birong sabi ni Justin. Hindi nasisiyahan, binigyan siya ni Marian ng nakakamatay na titig bago binitawan ang braso ni Justin at mag-isang naglakad sa harapan. Sa sandaling ito, napansin na lamang ni Justin ang dalawang figure na papalapit sa kanila. Parehong kulay kahel ang suot ng dalawa, ngunit magkaiba ang hairstyle. Nakatali ang nakatatandang kapatid na babae sa isang ban habang maayos na sinukli ang maikling buhok ng nakababatang kapatid. Sila ay sina Karen at Karina. Nagulat si Justin sa ilang sandali, ngunit kalaunan ay naunawaan niya ang sitwasyon. Ang pamilyang Collins ay dapat ituring na isang pamilya ng nakatataas na uri, kaya normal para sa magkapatid na Collins na dumalo sa gayong kaganapan. Gayunpaman, bilang isang makabuluhang karakter sa Group of 8, si Karen, na kilala rin bilang Flower Rain, ay hindi lamang dumating upang ipakita ang paggalang sa pamilyang Brown. Nang makita ni Karina si Marian, tila tuwang-tuwa siya. Habang naglalakad para hawakan ang kamay ni Marian, nakangiting sinabi ni Karina, "Marian, hindi ko alam na pupunta ka sa ganoong lugar. Akala ko magtatago ka na sa bahay magpakailanman." Nakadamit tulad ng isang ginang, si Karina ay hindi nagmukhang kabayanihan kumpara sa kanya sa isang uniforme ng pulis, ngunit mukhang mas kaakit-akit at maliwanag. Ang kanyang nakaistilong maikling buhok ay ginawa siyang tila espesyal. "Karina, kalokohan ka na naman, kailan pa ako nagtago sa bahay? Ayoko lang sumali sa mga ganitong event," paliwanag ni Marian bago batiin si Karen, "Ate Ning, tagal na kitang hindi nakikita." Si Karen ay isang klasikong halimbawa ng mga pangunahing pamilya. Palibhasa'y pinalaki sa Dawson Sect of Shu mula pagkabata upang makatanggap ng sinaunang edukasyon, nagpakita siya ng isang tahimik na aura na nagpamukha sa kanya na nagmula sa isang sinaunang pagpipinta. Ngumiti siya kay Marian at sinabing, "Kung alam kong darating ka, hiniling ko sana kina mama at papa na pumunta rin. Ilang taon ka na nilang hindi nakikita." Tala ng TL, sa mga klasikong nobela ng Wuxia, ang mga disipulo ng Dawson Sect ay bihasa sa paggamit ng mga nakatagong armas. Ang Shu ay isa pang pangalan para sa Sichuan, Zenica, malamang na isinalin bilang Shushan, Shu Mountain sa ibang mga nobela. Wala pa ba sina Tito at Tita Collins? Nanghihinayang tanong ni Marian. Matagal nang naiinip ang aking mga magulang sa mga pangyayaring ito. Dahil nasa bahay si elder sister, hiniling ko siyang sumama sa akin, sabi ni Karina bago sumulyap kay Justin. Dahil hindi siya naaaliw noong binigyan niya ito ng relo kanina, inirapan niya ito. "Marian, hindi ko talaga akalain na isasama mo siya dito." Pakiramdam ni Justin ay talagang walang magawa, ngunit wala rin siyang masabi. Galit talaga sa akin ang babaeng ito na si Karina, hindi ba? Hindi ba relo lang? Kailangan ba niyang magsalita ng napakalamig? Naisip niya. Napansin ni Karen na may kakaibang ekspresyon din si Justin. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng lalaking ito. Napakalinaw niya na si Justin sa sandaling ito ay isa lamang lobo na natatakpan ng balat ng isang tupa. Lalo na sa oras kung saan hinabol niya ang tatlong ninja mula sa Yamate Sect, ang mga galit na salita na ibinigay sa kanya ni Justin at ang kanyang dominanteng mga aksyon ay nagparamdam sa kanya ng mali hanggang sa petsang ito. Kaya't tumango lang siya kay Justin nang walang sinasabi. Sa bulwagan, medyo marami ang nakapansin na sina Marian at Justin ay nakikipag-chat sa magkapatid na Collins bago nakaramdam ng inggit. Ang pamilya Collins ay isang malaking shot sa militar.
Hanggat ang isa ay nasa mataas na uri, malamang na alam nila kung gaano kaimpluwensya at makapangyarihan ang pamilyang Collins sa parehong politikal at militar na mundo. Ang direktang pagtanggi sa napakalaswang kanina at ang pakikipag-chat sa Collins sisters sa kasalukuyan, ay ginawa sa mga taong gustong makipagkaibigan kay Marian na ganap na bawiin ang kanilang intensyon. Dahil alam nila kung gaano sila kawalang halaga. Bagamat lahat sila ay nasa iisang bulwagan, mayroong napakalaking watershed sa pagitan nila ni Marian, sila ay kabilang sa ganap na magkaibang mundo. Gayunpaman, nang nakikipag-chat si Marian sa magkapatid na Collins, medyo nalungkot si Justin. Sa pagtingin sa paligid, lahat ng hindi niya kilala ay may peking ngiti sa kanilang mga mukha, na nagparamdam kay Justin ng kakaibang pagkabagot. Sa sandaling ito, ilang matataas na puting tao ang pumasok sa bulwagan. Ang pagkakaroon ng blonde na buhok at asul na mga mata, tila sila ay tunay na mga Caucasians. Ang puting lalaking nakasuot ng leather western suit ay mukhang malakas at malaki. Ang babae ay nakasuot ng napaka-reveal na damit na ang kanyang dibdib at likod ay mukhang kapansin-pansin. Nang lumitaw ang mga taong ito, maraming bisita ang nagulat. Akala nila noong una ay bukas lang sa Stonegate ang charity banquet na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga kaibigan din mula sa ibang bansa na sumali. Agad na naramdaman ni Justin ang isang abnormal na aura. Hindi niya namamalayan na lumingon kay Karen. Sa inaasahan, mukhang nag-aalala si Karen habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Nang mapansin niya ang titig ni Justin, namulat si Karen nang lumingon siya sa malayo, umaarte na parang wala siyang nakita. Lihim na ngumiti si Justin. Alam niyang hindi dadalo si Karen sa isang random na kaganapan ng wala sa oras. Siya nga ay may espesyal na layunin. Kasabay nito, isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa karamihan. Nakasuot ng puting western suit na may pulang kurbata, ang gwapong lalaki ay nagbigay ng mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Bilang young master ng pamilya Brown, nagpakita si Amber Brown sa wakas at naglakad patungo kay Justin. 269. Talagang bihira na narito si Mr. Gibson, at mayroon tayong ganitong pagkakataon na magkita muli sa isa't isa, sabi ni Amber na may banayad ng ngiti. Ang kanyang gwapong hitsura ay nakakuha sa kanya ng hindi mabilang na mga pabor mula sa mayayamang babae. Si Justin ay tila mapurol. Bagamat alam niyang walang mabuting hangarin si Amber para batiin siya, kailangan pa rin niyang kumagat ng bala at harapin ang sitwasyon. Oo, ito ay talagang bihira, ngunit hindi ko ito inaabangan, nakangiting sagot ni Justin. Tumawa si Amber. Sinabi lang sa akin ni tatay na may asawa na si Mr. Gibson, at ang asawa mo ay si Boss Lysander mula sa Yellow International. Nakakainggit. Si Marian ay nakikipag-usap pa rin sa magkapatid na Collins. Lahat sila ay tumingin kay Justin dahil sa curiosity. Wala sa kanila ang nakaintindi kung bakit magkakilala sina Justin at Amber. Pagkatapos mong magselos, maaari kang umalis, sabi ni Justin habang winawagayway ang kanyang kamay. Ayaw niyang i-entertain si Amber. Kumunat ang noo ni Marian. Dinala niya rito si Justin na may pag-asang makihalubilo siya sa mga pangunahing pamilya tulad ng pamilyang Brown, para itulak siya sa mataas na uri. Ang pag-uugali ni Justin ay hindi ang gusto niyang makita. Sinusubukang iligtas ang sitwasyon, sinabi niya, Justin, itigil ang pagbibiro. Nalungkot si Justin, mukha ba akong nagbibiro? Talagang nasasabik si Amber dahil alam niya kung paano haharapin si Justin. Tumingin kay Marian, taos puso niyang sinabi, ikaw si Boss Lysander. Bagamat unang beses nating magkita, maraming beses nang nagkwento si tatay tungkol sa pambihirang karunungan ni Boss Lysander. Ikaw ang modelo na dapat nating matutunan bilang mga tao sa parehong henerasyon. Hindi ko alam na kasal ka na ni Mr. Gibson sa murang edad. Talagang nagulat ako. Hindi tulad ng iba, hindi nagsimulang purihin ni Amber ang hitsura ni Marian. Kinuha niya ang diskarte ng pakikipag-usap tungkol sa negosyo muna. Halatang natuwa si Marian. Paano nakilala ni Manager Brown ang asawa ko? Medyo curious ako, casual na tanong ni Marian, pero medyo curious siya. Huminga ng malalim si Justin sa malamig na hangin, habang si Amber ay naghihintay sa linyang ito sa lahat ng oras na ito. Paano ako magsisimula?
Sa palagay ko maaari nating pag-usapan ito ng pribado sa susunod, sabi ni Amber na may inosente at nanghihinayang pagkilos. Sa paghusga sa sitwasyon, iisipin ng bawat saksi na may ginawa si Justin na nakakasakit kay Amber noon. Maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Justin na may kakaibang tingin. Biglang nagsalita ulit si Amber, pasensya na. Hindi ko nakita si Chief Collins kanina. Mas maipapaliwanag ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan. Si Boss Lysander ay mukhang malapit na kaibigan ni Chief Collins. Dahil nandoon si Chief Collins noong nangyari ang insidente, bakit hindi natin hilingin sa kanya na ipaliwanag ang sitwasyon sa ngalan ko? Sa totoo lang, hindi ito eksena na gusto kong maalala. Damn, masyadong immoral ang lalaking ito. Hindi niya kayang i-bully ang mga taong ganyan. Ang pagsasabi kay Karina ay mas masahol pa kaysa sa pagpapaamin sa akin ng totoo. Saway ni Justin sa kanyang puso. Straight at direct talaga ang sisiw na si Karina. Sa pagkakaroon ng paninindigan sa ideya ng patas na pagpapatupad ng batas habang siya ay nabubuhay ng higit sa 20 taon, hindi siya magdadalawang isip na arestuhin ang sarili niyang mga miyembro ng pamilya, lalo pa ang kapwang Justin na sumabotahe sa kanyang pagpapahalaga sa sarili hindi pa natatagalan. Nang makita si Marian na nakatingin sa kanya ng walang ekspresyon, na para bang siya ay tinatanong, kinagat ni Karina ang kanyang mga labi bago bumulong sa tabi ng tainga ni Marian. Sa katunayan, matagal nang nasangkot si Marian sa insidente ni Joyce kanina dahil siya ang humiling kay Lawyer Sawyer na piyansahan si Justin. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Karina ang sitwasyon noon, at si Marian ay hindi gaanong interesado sa bagay na iyon, kaya kalaunan ay nakalimutan ito. Sa sandaling ito, napunta si Justin sa mas awkward na posisyon. Alam ng karamihan na si Karina ang hepe ng istasyon ng pulisya sa kanlurang distrito. Dahil ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nina Justin at Amber ay nasangkot sa pulisya, ang insidente ay hindi dapat isang bagay na hindi gaanong mahalaga, ngunit isang bagay na nakakahiya. Siyempre, ang taong magdadala ng lahat ng kahihiyan ay si Justin. Si Amber ay biktima lamang. Maikling ipinaliwanag ni Karina ang insidente kung saan natulog si Justin kasama ang nobya ni Amber na si Joyce bago mahuli. Pagkatapos ay inilarawan niya ang pagtatalo sa pagitan niya, Amber, Joyce at ang kanyang ama na si Roland Ann. Nang matapos magsalita si Karina, namutla ang mukha ni Marian. Ang kanyang mga mata ay ilang beses na mas malamig kaysa sa labas na umaalulong na hangin na umiihip mula sa hilaga. Naramdaman ni Justin na namamanhid ang kanyang anit. Nakangiting pilit, sinabi niya, nakaraan na lahat. Ipapaliwanag ko sa iyo ang sitwasyon kapag bumalik tayo. Biktima rin talaga ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Problema mo yan, at kahit kailan hindi kita nagawang pamahalaan. Nang matapos magsalita si Marian, pakiramdam niya ay nanghina at nadurog ang kanyang puso. Ang pagdadala kay Justin sa lugar na ito ay tila isang masamang ideya. Kung hindi siya dumating ngayon, hindi niya malalaman ang tungkol sa bagay sa pagitan nila ni Amber. Ang pagiging lihim sa katotohanan ay mas mabuti kaysa malaman na ang lalaking ito ay nagpunta upang manghuli ng nobya ng iba, at naaresto pa nga sa istasyon ng pulisya. Tama, sinabi niya sa kanya noon, na mamuhay sila ng sarili nilang buhay at mag-iisip ng sarili nilang negosyo. Gayunpaman, sa napakaraming pinagdaanan na magkasama, sa wakas ay handa siyang ipahayag ang kanilang relasyon ng isang mag-asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging fiancé grabber ang lalaki sa isang kisap mata. Walang alinlangan, nawasak ang pagpapahalaga sa sarili ni Marian, tulad ng isang matalim na kutsilyo na marahas na pumutol sa kanya. Gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Amber habang siya ay nakangiti. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Boss Lysander, huwag kang malungkot. Unti-unting malilimutan ang bagay na ito habang lumilipas ang panahon. Kahit na ang aking kasintahang si Joyce ay nakagawa ng ilang mga pagkakamali, hindi pa rin nagbabago ang aking desisyon na pakasalan siya. Hindi magtatagal, ang aming kasal ay magaganap. Mangyaring huwag masyadong malupit kay Mr. Gibson, ang mga tao ay nagkakamali pagkatapos ng lahat. Nang matapos magsalita si Amber, tumingin siya kay Justin nang humihingi ng tawad bago naglakad lampas kay Justin. Nang dumaan siya kay Justin, gumamit siya ng boses na napakalambot na tanging si Justin lang ang makakarinig para sabihin, gusto kong mawala sa iyo ang lahat.
Walang ekspresyon si Justin, parang hindi niya pinakinggan ang nakakagalit na pananalita ni Amber. Sa sandaling ito, tiyak na wala sa mood si Justin na libangin si Amber dahil tila nanlumo si Marian. Sa kabutihang palad, ang ilang partido lamang ang nakarinig ng katotohanan, kaya't hindi nagdulot ng malaking kaguluhan. Pagkaalis ni Amber, naging kalmado muli ang sitwasyon. Napansin ni Rina ang paghihirap ni Marian, at hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang pagiging direkta. Kasabay nito, nagsisisi siyang tumingin kay Justin, ngunit wala itong oras para bigyang pansin siya. Habang naglalakad, malungkot na sinabi ni Justin, alam kong hindi kailangan ang isang paliwanag. Talagang ako ay isang taong hindi makapagbigay sa iyo ng kapayapaan, ngunit sana ay hindi ka masyadong malungkot. Hindi sulit ang pananakit sa iyong katawan. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang basang mga mata. Sabi niya, dapat alam ko na. Panatilihin ang iyong empatiya, hindi ako ganoon kagago. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad si Marian sa isang sulok ng bulwagan ng mag-isa. Nag-aalala, sinundan siya ni Karina at Karen. Ang dalawang kapatid na babae ay may komplikadong mga ekspresyon. Maliban sa pangangalaga na ibinibigay nila kay Marian, tila nakaramdam sila ng paumanhin sa parehong oras, dahil masyado silang nagtago. Si Justin ay nakaramdam ng inis at pagkabalisa, hindi dahil sa galit siya sa kaguluhan ni Amber, ngunit nakaramdam ng matinding galit para sa kanyang mga babae. Hindi ito ang usapin kung alin ang dapat niyang talikuran. Walang lalaking umaasa na ang kanilang babae ay nahati. Katulad nito, walang babaeng umaasa na ang kanilang asawa ay asawa rin ng iba. Hindi sa hindi naunawaan ni Justin ang puntong ito. Ang kanyang nakaraang bulok at ignorante na paraan ng pamumuhay na sinamahan ng mga nakagigimbal na karanasan ay nawalan siya ng lakas ng loob na tanggihan ang sinuman sa mga babaeng mahal niya. Alam niya na gusto niya ang mga ito, at kahit na hindi siya nang ahas na tiyakin na hindi niya magugustuhan ang higit pa sa kanila. Isa pa, hindi niya nakaya ang paglalamang ng mga babae, pati ang pananakit sa kanila. Gayunpaman sa tuwing naiisip niya ang hindi matinag at malamig na titig ni Marian, kasama ang hindi kapani-paniwalang pagkakatulad nito sa isang tao, talagang matatakot si Justin na iiwan niya talaga siya balang araw. Dahil naranasan niyang mawala noon, lalo siyang na-appreciate niya. Nang makaramdam ng pananakit ng ulo si Justin at gustong uminom ng alak mag-isa, dinala ng organizer ng event na si Conrad Brown ang dalawa sa kanyang mga tauhan para lapitan si Justin. 270. Mukhang hindi masyadong masaya si Mr. Gibson, kasalanan kaya namin bilang mga host. Nakangiting tanong ni Conrad Brown. Nang makita ang ama ni Amber na hindi mukhang masyadong matanda, hindi gumanda ang mood ni Justin. Pasimpleng umiling, binalak niyang tumalikod at maglakad palayo. Mr. Gibson, nabalitaan ko na kamag-anak ka na magiging manugang kong si Joyce. Ang mga salita ni Conrad Brown ay maaaring marinig sa asol. Pagtalikod, sinabi ni Justin, binigyan lang ako ng anak mo ng babala kanina. Gusto mo bang gawin ulit? Hindi. Nakangiting bulalas ni Conrad Brown habang winawagayway ang kanyang kamay. Matanda na ako. Wala akong planong humakbang sa mga usapin sa mga kabataan. Ang aking anak na si Amber ay palaging may sariling pananaw. Dahil pinili niyang pakasalan si Joyce, tiyak na susuportahan ko siya bilang kanyang ama. Gayunpaman, umaasa ako na suportahan din ni Mr. Gibson ang kanyang desisyon. Bagamat ang CEO ng Yellow International ay may mataas na impluwensya, hindi ibig sabihin na ako, si Conrad Brown, ay gagawa ng aksyon. Bahagyang ngumiti si Justin. Iniisip ba talaga ng taong ito na si Marian ang dahilan kung bakit ako naglakas loob na labanan si Amber? Kaya nga sinasabi niya sa akin na hindi siya natatakot sa kanya. Sa totoo lang, sa pananaw ni Conrad Brown, may basehan ang sinabi niya. Bagamat kontrolado ni Marian ang Yellow International, nagmula sa mayamang pamilya at tiyak na kabilang sa 10 pinakamayayamang tao sa Stonegate, hindi lang pera ang pamilya Brown, mayroon silang koneksyon at kapangyarihan. Si Conrad Brown ay mas malakas kumpara sa isang purong negosyo. Walang pakialam, sinabi ni Justin, mag-isip ka kung ano ang gusto mo. Noong una, masakit ang ulo ko para sa mga babae. Gayunpaman, wala akong masyadong galit. Dahil pinilit mong hilingin sa akin na umatras mula sa usapin ni Joyce, kailangan kong mag-isip ng paraan upang hanapin muli si Joyce.
Sa oras na iyon, kapag ikaw at ang iyong anak ay nakaramdam ng dismaya para sa akin, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Mr. Gibson, ang matatalinong tao ay hindi nagsasalita sa dilim. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong ginagawa noon, sabi ni Conrad Brown. Bagamat hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, halatang iritado ang kanyang mga mata. Kanina lang, hiniling niya sa isang tao na tingnan si Justin. Bagamat si Justin ay isang graduate na estudyante mula sa ibang bansa, totoo na lumabas siya sa isang palengke na nagbebenta ng mga tuhog ng karne ng tupa. Bilang resulta, hindi siya sineseryoso ni Conrad Brown. Para sa kanya, ang pakikitungo kay Justin ay hindi gaanong naiiba sa pagdiin sa isang langgam hanggang sa mamatay. Ayaw siyang aliwin ni Justin. Nang aalis na sana siya para uminom ng alak, hamarang ang mga tauhan ni Conrad Brown sa harap niya. Medyo maraming bisita sa paligid ang nakapansin sa sitwasyon dito. Ang ilan sa kanila ay nakahandang saksihan ng isang magandang palabas. Gayunpaman, nawala si Marian at ang magkapatid na Collins, kaya hindi nila ito napansin. Mr. Gibson, ako ang host dito. Kung hindi ka pala kaibigan, sigurado akong walang makakapagligtas sa iyo, sabi ni Conrad Brown na may kasamang ngiti. Sa sandaling ito, isang medyo tamad na boses ang umalangaw-ngaw. Sino ang hindi pala kaibigan? Parehong nagulat sina Conrad Brown at Justin. Paglingon nila, nakita nila ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng dark red pleated gown na may hawak na baso ng Bloody Mary sa kamay. Siya ang matagal nang hindi nakita ni Justin, Teresa Dawson. Ang bahagyang kulot na buhok ni Teresa Dawson ay nakatali sa isang bun sa likod ng kanyang ulo, na may ilang hibla na nakalatag sa harap ng kanyang noo. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay may kumpiyansa ngunit nakalaan ng ngiti. Ang kanyang hubog at mainit na figure ay buong pagmamalaki na nakabalot sa isang red-orange na gown. Bawat hakbang niya ay nakakapukaw ng kaluluwa kasunod ng pag-indayog ng kanyang gumagalaw na kurba. Matapos ang biglaang paghihiwalay ng dalawa sa tabing dagat noong araw na iyon, hindi pa nakikilala ni Justin si Teresa. Dahil hindi siya ang tipo ng clingy na maliit na babae, hindi niya na-contact si Justin. Dahil pareho silang mature sa pag-iisip hanggang sa puntong maituturing silang mga matatanda, kahit na mayroon silang damdamin o sexual na pagnanais para sa isa't isa, hindi sila kapansin-pansing naapektuhan pagkatapos ng hindi pagkikita ng mahabang panahon. Kaya hindi na sila nagulat nang magkita sila sa hall. Miss Dawson, maganda ka gaya ng dati. Karangalan kong makita ka ngayon, sabi ni Conrad Brown. Medyo pamilyar siya kay Teresa, kaya naglakad siya pasulong upang batiin siya ng magalang. Pagkatapos batiin si Conrad Brown, tila nabigla si Teresa nang makita niya si Justin. Justin, bakit ka nandito? Tanong niya. Napakagaling umarte ng babaeng ito. Kung artista siya, walang alinlangan na mananalo siya ng Academy Award para sa pinakamahusay na aktres. Gayunpaman, dahil nandito siya para iligtas ako, tatanggapin ko na lang ang tulong niya, naisip ni Justin. Nakangiting sinabi niya, sinundan ko ang aking asawa rito. Nag-uusap kami ni Master Brown tungkol sa kanyang anak. Oh, talaga. Sa totoo lang, matagal nang napansin ni Teresa si Justin. Nalaman din niya na ang asawang binanggit ni Justin noon ay si Marian. Bagamat pakiramdam niya ay hindi ito kapanipaniwala, lumapit pa rin siya upang tulungan si Justin nang makita siyang may problema. Sabi niya, Chairman Brown, si Justin ay kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakikilala. Maaari mo bang payagan kaming gunitain ang aming nakaraan? Nagulat si Conrad Brown. Ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong businesswoman. Ang mga koneksyon na mayroon siya ay lahat ng hindi bababa sa nakakatakot bilang Marian, naisip niya. Dahil hindi niya kayang kontrahin ito ng harapan, umaktong ayos lang siya sa desisyon nito. Ikinagagalak ko na makadalo si Miss Dawson sa kaganapan. Hindi ko gagawing masama ang ating mga respetadong bisita. Magayos kayo, pupuntahan ko ang ibang mga bisita. Pagkatapos niyang magsalita, iniwan niya ang mga tauhan niya sa eksena bago nakangiting binati ang iba pang bisita. Ang mga tao sa paligid na handang manood ng magandang palabas ay hindi nakasaksi ng anumang matinding eksena. Nang makita nilang kamag-anak pa nga ni Justin si Teresa, karamihan sa kanila ay nagulat. Noong una, inakala nila na si Justin ay isang lalaking umaasa lamang sa mga babae na sumunod kay Marian sa loob.
Sa hindi inaasahan, nagkaroon siya ng iba pang malalaking koneksyon. Dapat malaman ng isang tao na maraming tao ang may intensyon na lumapit kay Teresa sa matataas na uri. Gayunpaman, walang nang ahas na hawakan ang nakamamanghang kagandahan dahil sa kanyang nakalilitong background. Ang Maple Forest Leisure Center lamang ang lugar kung saan sinunog ng maruruming mayamang tao ang kanilang pera. Bagamat hindi ito nakalista sa stock exchange, tiyak na mas nakakatakot ito kaysa sa ilang nakalistang kumpanya sa mga tuntunin ng kakayahan sa pananalapi. Nang makita si Conrad Brown na papalayo, naglakad si Teresa palapit kay Justin habang pinipilit niyang hindi ngumiti. Not bad. Ang Diyosa na pinaghirapan ng hindi mabilang na mga lalaki sa Stonegate ay talagang nakatago sa kwarto mo ng matagal na panahon. WHO. Tanong ni Justin. Nagpapakatanga ka ba? Nakita ko na ang lahat. Ang asawa mo ay si Marian, sabi ni Teresa habang tinitigan siya. Ngumiti ng mapait si Justin. Mayroon akong higit sa isang babae. At saka, hindi pa ako nakakatuntong sa kwarto ni Marian, naisip niya. Akala ko ang Diyosa na pinagsusumikapan ng hindi mabilang na mga lalaki ay ikaw. Namula ang pisngi ni Teresa. Nakaramdam siya ng hiya at pagkatuwa at the same time. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng asawa mo pag-uwi mo kapag nakita kang nakatayong ganito kalapit sa akin? Muntik ko na siyang maisuka ng dugo. Bakit siya mag-aalaga sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga? Napaisip si Justin. Sabi niya, a truth is a truth. Hindi ko kayang itapon ang iba ko pang mga babae na parang sirang sapatos dahil lang nandito ang asawa ko, di ba? Masyadong malupit iyon, hindi ba? Ito ba ay isang sophistry mula sa bibig ng isang ligaw? Pabirong tanong ni Teresa. Ayoko ng terminong naliligaw, hindi nararapat. Ako ang tipo ng lalaki na tititig ng kaunti sa magagandang babae, at karaniwang hindi tatanggihan ang mga gusto ko, sabi ni Justin na may mapait na ngiti. Tiningnan siya ni Teresa ng medyo mas matagal ng kakaiba. Nagtanong siya, nakipagtalo ka ba kay Marian? Paano mo malalaman iyon? Ngunit hindi ito itinuturing na isang argumento, ito ay mas katulad ng isang maliit na depresyon, sabi ni Justin. Humigop ng Bloody Mary mula sa kanyang baso ng alak, sinabi niya, nalaman ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyo, isang batang na stranded sa pag-ibig. Sinabi ni Justin, ang mga babae ay palaging sinasabing bata sila. Bakit ka tumatanda sa harap ko? Hindi mo ba pinapaboran ang matandang babae? Nakangiting tanong ni Teresa. Ngumisi si Justin. Ang kanyang mga pagnanasa ay talagang mas hilig sa matatandang babae. Marahil dahil sa dati niyang gawi sa pamumuhay, nagkaroon siya ng kakaibang panlasa dahil ang mga babaeng kanluranin ay may mas mature na figure. Kahit ano, salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Ang mag-ama ni Brown ay hindi masyadong palakaibigan sa akin, sabi ni Justin. Paano mo sila nagawang mayrita? Sa Stonegate, ang pamilyang Brown ay hindi masusuklam ng kahit sino lang, sabi ni Teresa habang nakakunot ang noo niya. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong. Dahil wala siyang planong itago ang katotohanan, maikli niyang ipinaliwanag sa kanya ang pangyayari ni Joyce. Natigilan si Teresa habang nakikinig kay Justin bago humagalpak ng tawa. Hindi mo man lang gustong bitawan ang nobya ni Amber. Wala talaga akong masabi. Bakit ka natawa? Hindi ka man lang ba nagseselos? Tanong ni Justin, hindi nasisiyahan. Bakit naman ako magseselos? Hindi ako ordinaryong maliit na babae. At saka, ako mismo ay isang babae na nanligaw sa isang lalaking may asawa. Sa tingin mo ba may isip ko na ang makulat kong lalaki ay may isa o dalawang babae pa? Habang nagsasalita si Teresa, ang kanyang boses ay lumambot at lumambot. Nang gusto niyang ipagpatuloy ang pagsasalita ay parang may nakita siyang naglalakad. Dahil naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya, agad siyang tumalikod at naglakad palayo habang sinasabing, may kailangan akong asikasuhin. Tatawagan kita mamaya. Labis na nalito si Justin habang nakatingin kay Teresa na tumatakbo palayo na parang nanganganib ang kanyang buhay na di nagtagal ay nawala sa gitna ng karamihan. 271. Habang iniisip niya kung ano ang nangyari, may ilang tao na lumapit kay Justin mula sa gilid. Paglingon niya, nakita niya ang ilang taong kilala niya. Ang mag-asawang Henderson at Jenna, at ang sekretarya ng partido na si Peter Fane.
Nang makita ni Justin si Jenna, nakaramdam pa rin siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Dahil hindi sila tanga, halos mahulaan nila ang bagay na iyon kahit na walang sino man sa kanila ang umamin ng totoo. Gayunpaman, kung mas nagdududa sila, mas hindi sila handang magsimula ng isang pag-uusap tungkol sa paksa. Sa kabilang banda, mukhang madilim si Peter. Bahagyang ngumiti siya kay Justin, ngunit ang kanyang tingin ay tila nakatuon sa direksyon na pinuntahan ni Teresa. Medyo na-curious si Justin. Posible bang isa si Peter sa mga hinahangaan ni Teresa Dawson? Naisip niya. Gayunpaman, hindi na siya nag-isip pa dahil abala siya sa gabing iyon. Hindi ko alam na nandito ka, hindi pa banggitin ang katotohanan na asawa ka ni Boss Lysander. Nagulat kaming lahat saglit, nakangiting sabi ni Henderson. Dahil ang pamilya Yuan ang pinakamalaking angkan sa Stonegate, ang pagdalo ni Henderson sa kaganapan ay isang mabuting senyales sa pamilya Brown. Ang mapagpakumbaba at determinadong Panginoon ay nag-iwan ng magandang impresyon para kay Justin, mas mahusay kaysa kay Conrad. Magalang na tanong ni Justin, kumusta ang paggaling ni Oscar? Natawa si Henderson bago sinabing, ang bata ay nananatili sa bahay buong araw kamakailan. Halos gumaling na siya ng lubusan. Sinabi ng doktor na ang kanyang katawan ay naging mas malusog kaysa dati, ngunit ang kanyang tiyan ay lumaki. Hindi nagulat si Justin. Hindi niya nilinang ang true chi ng Endless Resolve Restoration Scripture kay Oscar nang walang bayad. Justin, kilala mo ba si Teresa? Biglang tanong ni Peter. Nabigla, bahagyang tumango si Justin sa kanyang ulo. Sabi niya, oo, pero ilang beses pa lang kaming nagkita. Tila gaman ang loob ni Peter matapos makinig kay Justin. Parehong magkaiba ang mga ekspresyon ni Henderson at Jenna, ngunit wala silang sinabi sa wakas. May naisip si Jenna. Mabait, sinabi niya kay Justin, nakita ko ang asawa mo kanina. Napakaganda niya talaga. Naiinggit pa nga ako sa itsura niya bilang babae. Pero hindi naman siya masyadong masaya. Nakipagtalo ka ba sa kanya? Si Justin ay hindi masyadong sanay sa matalik na paraan ng pagsasalita ni Jenna. Tumango siya, oo, may konting contradiction sa pagitan natin dahil sa akin. Nakita ko siyang kasama ang Collins sisters, dapat okay lang siya. Gayunpaman, Justin, ayokong magtampo sa iyo, pero mas mabuting magparaya sa isa't isa sa pagitan ng mag-asawa. Dahil ang asawa mo ang namamahala sa napakalaking multinational na kumpanya, hindi maiiwasang magkaroon siya ng kaunting init ng ulo. Dahil nagpasya siyang pakasalan ka, dapat gusto ka pa rin niya sa kanyang puso. Nang makita si Jenna na tumanggap sa trabaho bilang isang peacemaker, mapait na ngumiti si Justin. Paano malalaman ng sino man sa labas ang tungkol sa mga prinsipyo sa pagitan namin ni Marian? Pansamantala ko lang yata kayang tanggapin ang mungkahi niya. Nagpatuloy si Jenna sa pagsasalita ng nakangiti, narinig ko mula sa batang si Little Oscar na ikaw ay isang lalaking may asawa. Nag-iisip ako kung anong uri ng tao ang magiging asawa mo. Kung tutuusin ang sitwasyon, mas maganda ang buhay mo ngayon kaysa sa inaakala namin. Dahil napakahusay mo, kasama ang gayong asawa, walang alinlangan na magiging perpekto ang iyong mga anak sa hinaharap. Mga bata. Napaisip si Justin. Ito ay tila isang medyo perpektong blueprint. Pero hindi ba imposible sa pagitan namin ni Marian? I bet magiging strangers ulit kami pag-uwi namin mamaya. Hindi dapat ako pumunta sa ganoong piging. Ang trahedya ay tunay na nagmumula sa isa't isa. Tila naging emosyonal si Jenna. Buntong hininga, nabalitaan ko na hindi ka pa nakakasama ng iyong mga magulang mula pagkabata. Nakakalungkot. Kung nandito silang lahat, sigurado akong magiging proud at masaya sila para sa inyong dalawa. Nang matapos magsalita si Jenna, walang kamalay-malay na hinaila ni Henderson ang kamay ng kanyang asawa, na nagpapahiwatig sa kanya na huminto sa pagsasalita tungkol sa isang bagay. Walang magawang itinikom ni Jenna ang kanyang bibig. Medyo malayo na talaga siya. Bahagyang ngumiti si Justin at hindi masyadong inintindi ang kanyang pananalita. Para sa mga tao sa paligid, ang eksenang ito ay hindi kasing simple ng isang casual na chat. Noong una, inakala nila na nakapasok si Justin sa lugar dahil lang kay Marian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala pa niya si Teresa. It was not too big of a deal kung kilala niya si Teresa.
Gayunpaman, lumilitaw na si Justin ay may malapit na relasyon sa mag-asawa mula sa pinakamalaking angkan ni Stonegate, ang pamilyang Yuan. Bukod dito, si Kalihim Fang mula sa pamilyang Fang ay kinausap pa siya sa napakagalang na paraan. Ang tatlong taong ito ay higit na mahalaga kaysa kay Conrad ng pamilya Brown, lalo na noong alam ng ilan sa mga tao sa paligid kung gaano kalalim ang pamilya ni Jenna sa Central City. Nang makita nila kung gaano kalambot ang pakikipag-usap niya kay Justin, karamihan sa mga tao ay hindi maiwasang mag-isip, maaari bang ang maswerteng lalaking ito na si Justin ay maaaring isa sa mga miyembro mula sa major clan sa Central City. Sa kabilang banda, napansin ni Marian, Karina at Karen na nakatayo sa isang sulok ang pakikipag-ugnayan ni Justin kay Henderson, Jenna at Peter. Na-curious silang lahat maliban kay Karina na nakakaalam ng ilan sa impormasyon sa loob. Hindi alam ni Marian at Karen na may ganoong kataas na koneksyon si Justin. Si Marian ay may halo-halong damdamin. Dinala niya si Justin dito upang hayaan siyang makihalubilo sa mga tao sa matataas na uri. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang niya kilala si Oscar mula sa Yuan clan, kamag-anak pa niya sina Henderson, Jenna at Secretary Peter. Gayunpaman, hindi pa nabanggit ni Justin ang mga bagay na ito kay Marian dati. Ako pa rin ang hanggal na naghahanap ng isang lugar para sa kanya upang tumayo sa Stonegate. Sa palagay ko ay tahimik niyang kinukutya ang aking mga kilos pagkatapos ng lahat. Isip ni Marian. Hindi alam ni Justin na bigla siyang naging pangunahing pinagtutuunan ng pansiang handaan, habang ang pagkamuhi ni Marian sa kanya ay lalong lumalim. Sinabi ni Henderson, mukhang hindi nasisiyahan si Conrad tungkol sa iyo. Kung talagang maglakas loob siyang gumawa ng isang bagay, maaari mo kaming hanapin sa tuwing magagamit kami. Dahil may utang kami sa iyo sa anumang paraan, hindi kami umaasa na mapahamak ka. Inaasahan ko talaga na maglakas loob siyang gumawa ng isang bagay, naisip ni Justin. Sabi niya, sige, salamat. Matapos ang ilang sandali ay nag-chat, ang handaan ay pumasok sa isang dance session. Nagsimulang umikot ang napakarilag na ilaw sa dance floor ng bulwagan. Malapit sa dance floor, nakatayo ang accompaniment band na inimbitahan mula sa Vienna. Nagsimula silang tumugtog ng malambing na waltz tune. Maraming lalaki at babae, matanda man o bata, ang nagkalat sa dance floor kasama ang sarili nilang mga kasosyo sa sayaw habang sinisimulan nila ang ballroom dancing. Bilang isang maginoo, gumawa si Henderson ng kilos para imbitahan si Jenna. Ang mag-asawa pagkatapos ay nagsimulang sumayaw ng buong pagmamahal pagkatapos mapunta sa dance floor. Tiningnan sila ni Peter na may naiinggit na ekspresyon. Bumantong hininga, naglakad siya sa isang sulok ng bulwagan bago umupo mag-isa. Walang planong sumayaw si Justin. Handa siyang maghanap ng alak. Gayunpaman, bigla niyang nakita na si Rommel Brown ay nakatayo sa tabi ni Marian at ng Collins sister sa isang sulok ng dance floor. Nakakunot ang noo, alam ni Justin na hindi ito maganda. Kaya mabilis siyang naglakad. Kasabay nito, inalok ni Rommel ang kanyang braso habang gumagawa siya ng tumpak na poster ng isang imbitasyon sa sayaw bago ngumiti kay Marian ng magalang. Miss Lysander, bilang host ng event ngayong gabi, may karangalan ba akong imbitahan ka para sa isang sayaw? Maliwanag, ang mga aksyon ni Rommel ay hinahamon si Justin. Kanina, gumamit siya ng ilang provoking lines para paghiwalayin ang dalawa. Sa kasalukuyan, gamit ang kanyang pagkakakilanlan sa host, bigla niyang hiniling si Marian ng sayaw. Nababagabag si Marian. Siyempre, ayaw niyang makipagsayaw sa lalaking ito. Hindi siya tanga, alam niyang sinusubukan ni Rommel na ipahiya si Justin sa mismong lugar. Gayunpaman, si Rommel ay nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Brown at ang host ng piging. Sa ganoong pagkakataon, hindi nararapat sa anumang paraan para sa kanya na humingi ng sayaw kay Marian. Dahil hindi niya masabi na hindi siya marunong sumayaw, hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil wala siyang magandang dahilan. Nang makita si Marian na nababalisa, sinabi ni Karina, Mr. Brown, si Marian ay hindi fan ng sayaw. Maghanap ng iba. Marahan pa ring kumilos si Rommel. Nakangiting sinabi niya, Chief Collins, very sincere ang imbitasyon ko. Sana makaalis na si Chief Collins dito. Hinailan ni Karen ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid para pigilan si Karina sa pagsasalita.
Dahil kasangkot dito ang relasyon sa pagitan ng mga pamilyang Collins at Leo, walang anumang dahilan para pumasok sila. Hoy, saan ka ba nanggaling? Hindi ko pa nga siya nakakasayaw bilang asawa niya. Ano bang problema mo? Sa sandaling ito, humarang si Justin sa harap ni Romal. Si Marian at ang magkapatid na Collins ay natulala tungkol sa hitsura ni Justin. Lahat sila ay may komplikadong ekspresyon. Malamig na ngumiti si Romal. Oh, di ba? Akala ko sasayaw si Mr. Gibson kay Miss Dawson. Si Miss Dawson ay isang pambihirang nakamamanghang kagandahan din. Gusto talaga ni Mr. Gibson na sakupin ang bawat kagandahan sa mundo, tama ba ako? Isang masamang ngiti ang pinakawala ni Justin. Ito ba ay isang inggit o isang paghanga? Bakit pakiramdam ko na ang bawat babae sa paligid ko ay may kakaibang relasyon sa akin? Hindi ba't ganoon nga? Tanong ni Romal, hindi nasisiyahan. Itinuro ni Justin ang magkapatid na Collins sa likod. Paano sila? Ilang beses na akong inaresto ni Chief Collins sa istasyon ng pulis. Stupid Justin. Bakit mo kami tinuturo? Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Karina habang namumula. Umakto siya na parang natapakan ang buntot niya. Medyo naging awkward din si Karen. Bagamat alam niyang nakikipagtalo lang si Justin kay Romal, mayroon pa rin siyang kakaibang pakiramdam. Wala ring masabi si Romal dahil hindi ordinaryong babae ang magkapatid na Collins. Pilit na ngumiti, sinabi niya, aaminin ko na kasalanan ko iyon. At least may mga exceptions. Gayunpaman, Mr. Gibson, sa palagay ko ay hindi papayag si Miss Lysander na makipagsayaw sa iyo bilang asawa niya, hindi ba? Nang walang anumang ekspresyon, lumingon si Justin para tingnan si Maria na kanina pa tahimik. Nang mag-cruise ang paningin ng dalawa, tila walang katapusang komplikadong emosyon. Biglang napaatras ng ilang hakbang si Justin. Nakataas ang kanyang mga braso, umikot siya sa lupa habang ipinakita niya ang tumpak na waltz dance moves. Kasunod ng ilang nakapractice na hakbang, yuko siya sa harap ni Marian habang inaalay niya ang kanyang braso, na gumagawa ng invitation, posture na napakatumpak na hindi ito maaaring punahin. Hindi lamang si Romal na handang makitang pinahiya ni Justin ang kanyang sarili ang nagulat, maging ang magkapatid na Collins ay nagpahayag ng pagtataka. Iyon ang unang pagkakataon ni Marian sa kanyang buhay na ganap na blanko ang kanyang isip sa publiko. Hindi niya akalain na talagang aanyayahan siya ni Justin para sa isang sayaw. Ang mas nakakagulat, itong lalaking nagtitinda ng tuhog ng tupa ay talagang marunong ng ballroom dance. Sa sandaling ito, nahihiya si Marian kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos mag-isip-isip ng 10 segundo, itinaas ni Marian ang isa sa kanyang slim arm bago inilagay sa kamay ni Justin. Ang hindi pagtanggap sa imbitasyon mo ay isang hindi kapani-pani walang bastos na aksyon. Ayokong maging isang taong walang modo. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako pumayag na makipagsayaw sa iyo. Huwag kang mag-overthink. Ngumiti ng mapait si Justin. Sabi niya, hindi ako nag-overthink. Gusto lang talaga kitang makasayaw. 272. Kasunod ng waltz to na nagmula sa Danube, dinala ni Justin si Marian sa gitna ng dance floor. Dahan-dahan, hinawakan ni Justin ang likod ni Marian gamit ang isa niyang kamay. Ramdam niya ang lambot sa ilalim ng gown na gawa sa seda. Ang mga daliri nito sa isa pang kamay ay nag-intertwine sa kanya habang nakatingin sila sa mata ng isa't isa. Magsisinungaling si Marian kung sasabihin niyang hindi siya kinakabahan. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Nakalimutan pa niya ang mga panimulang hakbang ng waltz sa maikling sandali. Sa katunayan, bagamat natuto si Marian ng iba't ibang uri ng sayaw noon habang siya ay dumaan sa edukasyon sa mataas na klase, ang kanyang mga tagapagturo ay palaging mga babae. Dahil dito, first time niyang sumayaw sa isang lalaki. Ang una niyang kasama sa sayaw ay ang lalaking ito, not to mention they weren't on good terms currently. Hindi maiwasan ni Marian na maramdaman ang kabalintunaan nito. Masyadong kapansin-pansin ang mag-asawang sina Justin at Marian. Kaya nang magsimula silang sumayaw, nakatanggap sila ng hindi mabilang na mga tingin. Bilang isang introvert, si Marian ay hindi nakadalo sa maraming mga kaganapan na tulad nito dati, pati na rin ang pagtitig kapag sumasayaw. Habang nanigas ang kanyang katawan, wala talagang flow ang mga dance moves niya.
Kung maninigas ka, sasayaw ka ng napakalakas, sabi ni Justin habang pinipigilan niyang ngumiti. Kinagat ang kanyang labi, sinabi ni Marian, dapat kang tumuon sa iyong sarili. Kasunod ng simpleng pag-uusap, sa wakas ay kinalma ni Marian ang sarili. Sa pag-aakalang isa lang itong sayaw, hindi naman big deal na niyakap siya nito. Ang mga tao sa paligid ay nagyayakapan pa rin, ang ilang mga kabataang mag-asawa ay naghahalikan paminsan-minsan sa mga gaps. Ang pagsasayaw ng ballroom ay nagkaroon ng kasaysayan nito hanggang sa ika-11 o ika-12 siglo. Gayunpaman, bago ang ika-17 siglo, ito ay isa lamang sayaw na hinahangaan ng mga maharlikang pamilya sa Europa. Pagkatapos ng Rebolusyong Pranses, dahan-dahan itong naisama sa buhay ng mga sibilyan, na sumanga sa mas kapansin-pansing mga galaw ng sayaw. Nang maglaon, kumalat ito sa lipunang Amerikano, sa kalaunan ay naging ballroom dancing ngayon, kabilang ang waltz at rumba. Dahil mayroong maraming iba't ibang mga uri ng mga ito, ang mga taong natutunan na sa halip ay nagbabago. Bilang resulta, ang mga galaw ng sayaw ay hindi maiiwasang hindi regular sa ilang antas. Ang uri na itinuro kay Marian ay ang orthodox ballroom dance para sa mga layunin ng etiquette, kaya ang pinakapangunahing hakbang lang ang alam niya. Bagamat medyo tumpak ang kanyang mga galaw sa sayaw, medyo pinigilan ang kanyang mga hakbang. Matapos sumayaw ng ilang sandali kasama si Marian, hindi napigilan ni Justin na magtanong, "Mahal, alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko kapag sinasayaw kita?" "Ano ang pakiramdam mo?" Mahinang tanong ni Marian. Nagtatanong ba siya dahil magulo ang mga galaw ko? Tagal ko nang hindi nag-practice. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa Middle Ages ng Europe, sumasayaw kasama ang isang prinsesa ng isang maharlikang pamilya sa isang piging sa palasyo gamit ang pinakatradisyonal na sinaunang ballroom moves. Bagamat elegante ang mga hakbang, para lang kaming mga manika na walang tensyon, sabi ni Justin. Si Marian ay hindi tanga. Inikot niya ang kanyang mga mata, sinabi niya, "Maaari mong sabihin sa akin ng direkta na ako ay napakahigpit. Hindi mo kailangang sabihin sa akin sa isang paikot-ikot na paraan. Ito lang ang itinuro sa akin ng aking guro. Sabihin mo sa akin kung paano ako dapat sumayaw noon. Gusto mo turuan kita?" Kinindatan siya ni Justin. Hindi kumbinsido, galit na sinabi ni Marian, "Ikaw lang ang marunong sumayaw. Sino ka para turuan ako? Sino ba ang nagsabi sa iyo na marunong lang akong sumayaw? Nakikipagtulungan lang ako sa mga galaw mo." Sa totoo lang, kahit nagamit ang pinakatradisyonal na mga galaw, magagawa natin itong mas kaakit-akit sa pamamagitan ng paggawa ng kaunting pagbabago, nakangiting sabi ni Justin. Si Marian ay natural na hindi naniniwala sa kanya. Para sa kanya, isa ng himala nang malaman niyang marunong sumayaw si Justin. Hindi niya akalain na magaling siya dito. Dahil gusto niyang ilantad siya, sinabi niya, "Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko. Babalaan kita, hindi ako makikipagtulungan kung hihilingin mo sa akin na gumawa ng anumang kalokohang galaw. Parang ang Boss Lysander natin ay isang mahiyain na babae." At least hindi siya masyadong open-minded pagdating sa pagsasayaw, sabi ni Justin at bumantong hininga. Pang-uuyam kay Justin, sinabi niya, "Hindi mo ako kailangang i-provoke. Gusto mo bang sumayaw o hindi? Pagkatapos ay mas i-relax ang iyong katawan. Kung ginagawa mo ang ganitong lakas sa iyong mga buto, paano mo inaasahan na ako ang manggenguna sa iyong mga galaw?" Tanong ni Justin. Nag-alinlangan si Marian habang nakaramdam siya ng pag-aalala. Kasunod ng galaw ng sayaw, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang puso. Kinakamot ang kanyang mga ngipin, sinimulan niyang i-relax ang kanyang katawan. Bigla, nang si Marian ay handa nang umatras, naramdaman niyang binawi ni Justin ang kanyang braso mula sa kanyang baywang. Sumunod ng malapitan, hinaila ang kabilang braso niya, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na maayos na umatras ng 2 hakbang. Nagsisimula pa lang tayo. Pagkatapos magsalita ni Justin, sunod-sunod na aksyon ang ginawa. Ramdam ni Marian ang magkabilang kamay ni Justin na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kasunod ng ilang tapik sa kanyang mga hita, dahan-daang bumilis ang kanyang tempo, na tumataas ang saklaw ng kanyang mga galaw. Nagkataon na bumilis din ang accompaniment music.
Ang orihinal na waltz ay nagsimulang magdala ng pakiramdam ng tango. Nakita ni Marian ang mga nakasabit na kristal na chandelier na mabilis na umiikot. Gumalaw ang kanyang katawan sa indulhensya ng mga kamay ni Justin. Nakatuon sa iba't ibang pinagdaanan, basta natural na pinahaba niya ang kanyang katawan, makakagawa siya ng iba't ibang aksyon na hindi niya inakala na posible. Ang sayaw ng dalawa ay naging ganap na naiiba sa mga tao sa paligid, lalo na kapag sila ay nagsagawa ng ilang komplikadong aksyon paminsan-minsan. Tulad ng profesional na figure skating, pinagsasama ang mga high-speed spin na may perpektong koordinasyon, naramdaman ni Marian na ang kanyang baywang ay niyakap ng isa sa mga braso ni Justin paminsan-minsan, na pinalutang siya sa hangin ng ilang sandali ng paulit-ulit. Sa katunayan, dahil masyadong mabilis kumilos si Justin, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Marian na maramdaman ang kanyang ginagawa. Sinunod lang niya ang ibinigay na patnubay habang ang kanyang katawan ay natural na nagsimulang gumalaw. Maraming mananayaw sa kanilang paligid ang tumigil upang humanga sa waltz performance na ginawa ng dalawa na nakaka-relax at exciting. Ang pagkakaroon ng nakapunta sa maraming mga bansa sa kanluran, ang ilan sa mga taong naruroon ay madaling makilala ang malakas na estilo ng kanluran, pagkakaiba-iba at kakanyahan na inilabas ng kanilang pagganap. Ang itim na gown ni Maria na gawa sa sutla ay mukhang masikip sa sandaling ito. Ilang beses na talaga siyang nag-aalala na baka masira ang damit niya. Ang kanyang umiikot na palda ay parang isang namumulaklak na itim na lotes. Kasunod ng maluwalhating mga galaw ng sayaw, ang kanyang matatag at mapuputing mga binti ay nahayag paminsan-minsan. Maraming mga kabataang babae ang tumitingin sa kanilang pagtatanghal ng may inggit, habang maraming mga lalaki ang nagpasya na huminto sa pagsasayaw para sa gabi dahil ang kanilang mga galaw ay talagang mukhang lipas na at nakakainip. Ang isa na kasalukuyang mukhang kakaiba ay si Rommel na handang makitang pinahiya ni Justin ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang kaninang nakabitin niyang ngiti ay nauwi sa kumpletong kadiliman. Tinitigan niya ang mga figure na gumagalaw sa dance floor na parang umaasa na sila ay magliyab. Si Teresa na umiinom ng cocktail mag-isa sa isang sulok at ang magkapatid na Collins ay natulala. Ang Justin na kilala nila ay hindi kailanman naglantad ng ganoong panig sa kanya. Nang matapos ang musika, maraming tao na na-addict sa kanilang performance ang tumawag habang hinihiling nilang sumayaw muli sina Justin at Marian. Nakikinig sa mga tagay sa paligid, ang pinkish na pisngi ni Marian ay unti-unting namula habang siya ay lalong namumula. Medyo basa ang malalaking mata niya. Ito ang unang pagkakataon na isinawsaw niya ito ng malalim sa pagsasayaw. Nagsinungaling siya sa katawan ni Justin na parang malambot na bagay ng pauli-ulit sa huling ilang hakbang. Ganap na umaasa sa lakas ni Justin, nagawa niyang gumawa ng ilang napakahirap na galaw. Sa sandaling ito nang huminto siya, napagtanto ni Marian kung gaano siya katapangan. Lalong uminit ang kanyang mga pisngi dahil hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo para tingnan si Justin kahit isang beses. Hindi naramdaman ni Justin na ito ay masyadong nakakapagod. Ang mga pangunahing pamamaraan ni Marian ay talagang disente. Kailangan lang niyang gumawa ng kaunting puwersa para mapakinas ang mga galaw. Gusto mo bang ulitin? Nakangiting tanong ni Justin. Bahagyang umiling si Marian na nakababa pa rin. Hindi ba't mas masaya ito kaysa sa makalumang paraan? Masayang tanong ni Justin. Sa wakas ay tinamaan ng tanong si Marian. Nakipagsayaw ka na ba sa maraming babae dati? Natahimik si Justin. Pag-alis ng kanyang lalamunan, nagtanong siya, bakit mo nasabi iyan? Napaka-practice ng mga kilos mo. Noon, madalas kang sumayaw ng ganito sa ibang bansa, tama ba? Tanong ni Marian habang nakataas ang kanyang ulo ng walang ekspresyon. Maingat na sumagot si Justin, natutunan ko ito mula sa mga pub. Alam mo, ang mga tao sa ibang bansa ay napaka-open-minded, kaya normal na lahat ay sumayaw ng magkasama. Ang ilang mga paggalaw ay mas komplikado. Tumanggo si Marian. Sabi niya, sa palagay ko naiintindihan ko na sa wakas kung bakit ganyan ang ugali mo. Sa ibang bansa, dapat ay nabuhay ka. Sobrang ano? Tanong ni Justin. Napabuntong hininga si Marian. Ayoko na pag-usapan. Umalis na tayo dito, pagod na ako. Pakiramdam ni Justin ay talagang walang magawa. Bakit ka huminto sa kalagitnaan? Ano ang nangyari sa ugali na ito?
Hindi mo ba ako mas ginagambala? Gayunpaman, sa paghusga sa sitwasyon, tila nahinto na ni Marian ang malamig na digmaan. Ito ay itinuturing na mabuting balita pagkatapos ng lahat. Mas hindi inaasahan, pagkatapos na pukawin ni Justin ang sitwasyon, wala nang sumasayaw sa dance floor. Dahil ang lahat ay nakaramdam ng kababaan, nagsimula silang mag-chat habang umiinom sila ng alak, na kumikilos na tila sila ay talagang abala. Bilang host, natural na napansin ni Conrad ang sitwasyon. Agad siyang umakyat sa stage para i-announce ang pagtatapos ng dance party, at ang simula ng charity auction. 273. Ang naturang charity auction ay walang iba kundi isang pagkakataon para sa mga mayayaman na gumastos ng malaking halaga ng pera sa publiko. Sa lipunang ito, mapapamura ka sa pagiging mahirap. Gayunpaman, kapag yumaman ka, papagalitin ka sa iba't ibang dahilan. Kung mademo ka sa paggastos, mapagalitan ka. Kung mag-donate ka ng malaking halaga ng pera, aakusahan ka ng mga tao na sumulat ng mga walang laman na tseke. Kaya naman, sa halip na mapagalitan dahil sa hindi pagbibigay ng donasyon, mainam na mag-ambag habang may magandang kapalit. Gayunpaman, ang charity auction ng pamilyang Brown ay hindi isang bagay para puro tunog ang kanilang pangalan. Ang pamilya Brown ay may sariling negosyo sa auction. Sa madaling salita, maraming na-auction na kayamanan ang tunay, kaya sulit ang pagbid para sa mga ito. Dahil dito, maraming mayayamang tao ang may ilang bagay na nasa isip na gusto nilang makuha, saka lamang sila dumating upang dumalo sa piging. Kasunod ng patnubay ng mga server, sunod-sunod na pumasok ang mga bisita sa assembly room. Sa halip na tawagin itong assembly room, mas mukhang conference hall ito. May mga mesa at upuan na maayos na nakaayos sa bulwagan, na may mga prutas at alak bukod pa sa iba't ibang hugis at sukat ng mga palatandaan ng numero sa ibabaw ng mga mesa. Nang mahanap ang numerong nakasaad sa invitation card, sinundan ni Justin si Marian sa isang mesa na espesyal na inihanda para sa 2 tao. Nagkataon na nakaupo sila sa likod ng mag-asawang Henderson at Jenna. Nang makaupo na sila, lumingon si Henderson at ang kanyang asawa para salubungin sila. Hindi maintindihan ni Marian kung bakit ganito kalapit si Justin kina Henderson at Jenna. Bagamat alam niyang sinamahan ni Justin si Oscar para sa kanyang kaarawan, alam din niya na ang mga panlipunang grupo ng mga magulang at mga anak ay karaniwang naiiba sa isang malaking clan. Hindi bababasa, bago ang anak na lalaki magmana ng posisyon bilang ang Panginoon ng pamilya, alam ng anak na lalaki ay hindi nangangahulugan na ang kanyang mga magulang ay kumilos na palakaibigan sa iyo. Sa isang paraan o iba pa, hindi pa rin mahanap ni Marian ang dahilan kung bakit kilala ni Justin sina Henderson at Jenna. Bagamat na curious siya, wala pa rin siyang planong tanungin si Justin. Tumingin si Justin sa paligid at napansin ang magkapatid na Collins na nakaupo sa front row, habang ang ilang magdayuhang bisita ay nakakuha ng atensyon ni Karen habang sila ay nakaupo sa isang mesa sa likod. Masaya silang nagkukwentuhan at napaka-relax na kumilos. Ang negosyo ng auction ng pamilya Brown ay isang legit na pangunahing kumpanya. Sa pagkakataong ito, natural na hindi ordinaryo ang mga bagay na na-auction. Nang tuluyang umakyat sa entablado ang isang auctioneer, ipinakita niya kaagad ang unang item. Sa malaking LED screen, mayroong isang 3-dimensional na umiikot na asul at puting porselana. Nang lumitaw ang item na ito, nakaakit ito ng isang tandang ng pagkamangha. Ito ay malinaw na medyo kahanga-hanga. Malakas na ipinakilala ng auctioneer, "Ladies and gentlemen, this is our first auctioned item by Liu family. It's the well-known porcelain collectible called Mutan Peony Pattern Ken. Naniniwala ako na maraming bisita dito ay mga anti-gong collector, sa tingin ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag ang halaga nito. Porselana. Ang ganitong pambihirang collectible ay nakatipid sa isang kumpletong pakete. Ito ay ibinigay din ng aming kaibigan mula sa ibang mga bansa. Ang panimulang presyo nito ay $5 milyong simula ngayon." Kasunod ng mga salitang simyala ngayon, maraming tao na mahilig sa mga antik ang nagsimulang itaas ang kanilang 6 na milyon, 8 milyon, 9.8 milyon. Magbabayad ako ng 12 milyon. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng price calling. Napakabilis, ang presyo ng porselana ay lumampas sa 20 milyon.
Ang pakikinig sa mga mayayamang tao na sumisigaw ng kanilang mga presyo na parang pera ay walang iba kundi simpleng papel para sa kanila. Ngumiti si Justin at tinanong ang tahimik na si Marian, "Mahal, bakit ang tahimik mo?" Ang item na ito ay may malaking potensyal para sa halaga nito sa hinaharap. Hindi interesado, sabi ni Marian sa mapurol na paraan. Siyempre alam ni Justin na may pera ang sisiw na ito, marahil ay nahihiya lang siyang sumali sa karamihan para sumigaw ng mga presyo, kaya nanatili siyang tahimik. Sa isang kisap mata, may sumigaw ng mataas na presyo na 43 milyong dolyar. Ang halagang ito ay katumbas ng mga asset ng ilang maliliit na negosyo na pinagsama. Bagamat ang ganitong uri ng porselana ay maaaring kasing mahal ng daan-daang milyon, ang pirasong ito sa partikular ay isa lamang mid to high grade, sa halip na isang tunay na kayamanan. Bilang resulta, maraming malalaking boss ang nanghihinayang na pinanatili ang kanilang mga palatandaan ng numero at tumigil sa pagsisikap na makipagkompetensya. Ang pagdalo ng mga panauhin ay nagpahiwatig na ng kanilang posisyon sa lipunan. Ang sakta ng relasyon sa isa't isa dahil sa maliit na halaga ay hindi isang magandang pagpipilian. Nagsimulang sumigaw ang auctioneer, nag-alok ng 43 milyon ang guest number 57. Isang beses pumunta, 2 beses. Bago makapagpatuloy sa pagsasalita ang auctioneer, si Henderson na palaging tahimik ay biglang itinaas ang kanyang karatula, same time na sinabi, "Magbabayad ako ng 50 milyon. Pagkatapos magsalita ni Henderson, tumigil sa pagsasalita ang customer na nag-alok ng 43 milyon. Sa halip na sabihin kulang siya ng pondo para makipagkompetensya, mas angkop na sabihin na kung maglakas loob siyang agawin ang isang bagay mula sa angkan ng yuan, karaniwang nagdedeklara siya ng kanyang bakasyon sa Stonegate. Higit pa rito, hindi nag-alok si Henderson ng 50 milyon dahil talagang ganoon kalaki ang halaga ng item. Ito ay walang iba kundi ang kanyang paglahok sa kaganapan, na nagpapakita sa lahat ng kilos ng numero isang angkan sa pamamagitan ng pagbili ng unang item sa mataas na presyo. Hindi nakakagulat, pinili ng lahat na manahimik. Matapos mabilang ang auctioneer, matagumpay na nakuha ni Henderson ang unang item gamit ang 50 milyon. Pagkatapos ng unang round, tumalikod si Henderson para ngumiti kay Justin bago sinabing, "Wala akong alam sa mga antique. I bet maraming tao ang tumatawa sa aking kalokohan." Umiling si Justin, sinabi ni Justin, "Ito ay nagkakahalaga ng 50 milyon sa loob ng ilang taon. Iwanan mo na lang ito sa bahay." "Oh, naiintindihan mo ba ang larangang ito?" tanong ni Henderson dahil sa curiosity. Sina Marian at Jenna ay tumingin kay Justin na may pag-aalinlangan din. Nakangiting mahina, sinabi ni Justin, "Binigyan ko sila ng kaunti noong naiinip ako sa ibang bansa. Hindi pa yata ako masyadong produktibo noon." Siyempre puro kalokohan ang sinasabi niya. Alam lang ni Justin na naiintindihan niya ang mga halaga ng mga antigo dahil nakatanggap siya ng maraming asul at puting porselana bilang mga regalo noon. Kaya, may alam siya tungkol sa mga bagay na iyon. Tungkol sa kung nasaan sila sa kasalukuyan, walang pakialam si Justin. Dapat may nag-aalaga pa rin sa kanila. Haha, hindi ito isang hindi produktibong gawa. Lahat ito ay mga kultura, nakangiting sabi ni Henderson. Maraming mga tao dito na umunlad ang kanilang mga negosyo hanggang sa puntong ito ay umasa sa kanilang mga pandama. Ang pagsali sa naturang auction ay ang kanilang paraan lamang upang mabuo ang reputasyon sa pamamagitan ng pagtatapon ng pera. Postahan ako ay naiinggit sila sa tinatawag na unproductive act. Habang nag-uusap sila, nagpatuloy ang auction. Ang pangalawa at pangatlong item ay sunod-sunod na ipinakita sa screen. Ang ruby na alahas, obra maestra ng pagpipinta mula sa Middle Ages at sinaunang Zen icon calligraphy scroll, wala sa kanila ang naibenta sa presyong wala pang 10 milyong dolyar. Gayunpaman, pagkatapos bilhin ang unang item, huminto si Henderson sa pagtawag ng mga presyo. Si Marian ay nanatiling tahimik gaya ng dati, na parang ang lahat ay walang kinalaman sa kanya. Medyo nainis si Justin. Ang mga larong nilalaro ng mga mayayaman ay medyo monotonous. Maliban sa pagkakaroon ng pansamantalang kasabikan para sa pagbili ng isang bagay, ang mga taong ito na walang ideya kung paano gastusin ang kanilang pera ay mararamdaman lamang na walang laman pagkatapos.
Sa ibang paraan, hindi talaga ito kapana-panabik tulad ng paghit-hit ng mura at malakas na sigarilyo. Gayunpaman, nang maipakita ang ikalimang item, biglang nakaramdam ng kakaiba si Justin. Isang dark golden wine cup ang lumabas sa screen. Nagdala ito ng pakiramdam ng panahon ng Gothic. Karaniwan itong naglalaman ng alak ng ubas. Kung tingnan ay halos cylindrical, medyo malawak ang siwang nito habang bilog ang paa nito. Ang tasa ng alak ay mukhang talagang sinaunang na may ilang mga bakal na gasgas at malabong linya na nakaukit. Gayunpaman, makikita na ito ay pinaghalong ginto, pilak at ilang iba pang mahahalagang metal, na ginagawa itong tila isang tasa ng alak na ginamit ng maharlika. Sa wakas ay naunawaan ni Justin kung bakit dumating si Karen ngayon, at kung bakit may kakaibang aura ang iilang puting tao. Kanina sa internet, tila totoo ang sinabi ni Macedon. Nakapagtataka, lumitaw ang maalamat na Holy Grail sa charity auction na ito. Kasabay nito, naramdaman ni Justin ang bahagyang paggana ng malamig na aura sa likod ng bulwagan. Ito ay isang sumisikat na pagbabago-bago ng enerhiya, na nagpapahintulot kay Justin na agad na makilala ang mga pagkakakilanlan ng mga puting tao. Gaano kabukas palad? Kahit ang mga taong ito ay dumating. Ungol ni Justin. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ni Marian habang nakakunot ang noo. Akala niya si Justin ang kausap niya. Nakangiting sinabi ni Justin, aking dakilang asawa, ang tasang ito ay mukhang napakasarap. Ang pag-inom ng grape wine sa gabi ay makakatulong sa iyong makatulog at makatutulong sa pagpapaganda. Gusto mo ba itong makuha? Bilhin mo ito sa iyong sarili kung gusto mo. 2 milyon lang ito, hindi masyadong mahal, sabi ni Marian nang walang anumang ekspresyon. Ngumisi si Justin. Wala siyang ganoong kalaking pera. Ipinakilala ng auctioneer, ladies and gentlemen, this treasure is provided by a seller who requested to remain anonymous. It is a wine cup used before Christ. The long and mysterious history was the biggest feature of this item. No one was able to tell its name. Today, it starts at the price of 2 million, but the real value is very difficult to be determined this opportunity. Sana ay samantalahin ng lahat ang pagkakataong ito. Bago matapos magsalita ang auctioneer, sa likod ng bulwagan, isang mainit na babae na may blonde na buhok at asul na mga mata na nakasuot ng dark red gown ang gumamit ng napaka-choppy Mandarin para magsalita, 10 million. 274. Sa pakikinig sa presyo ng tawag ng sexing ginang, maraming taong naruroon ang huminga ng malalim. Sa panimulang presyo na 2 milyon, direktang tumawag siya ng 5 beses ng halaga. Baliw ba itong taga-kanluran o nag-iimprente ng pera ang pamilya niya? Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na unawaan ng mga tao ang kanyang loika. Dahil isa itong western antique, natural na umaasa ang mga western na maiuwi ito. Ito ang parehong prinsipyo noong binili ng mga Zenaikan ang mga antigo na napunta sa ibang mga bansa pabalik sa Zeneca. Kaya naman, matapos makinig sa western chick na ito na casual na sumigaw ng 5 beses sa panimulang presyo, nanatiling tahimik ang lahat. Hindi naman bobo ang mga tao doon. Bagamat mukhang kakaiba at bihira ang hindi kilalang item, hindi magiging masyadong mataas ang halaga kapag natukoy na ito sa wakas. Gayunpaman, marami ang nakaramdam ng kakaiba sa biglaang pagsulpot ng mga dayuhang bisitang ito. Lahat sila ay hindi pamilyar na mga mukha, walang nakakaalam kung bakit sila dumalo sa piging ng pamilya Brown. Ang ganitong eksena ang nagpahirap sa auctioneer dahil walang number sign ang table nitong western woman. Nangangahulugan ito na ang mga bisita sa talahanayang ito ay hindi orihinal na inimbitahan, at maaari lamang silang manood ng auction. Matapos isigaw ng babae ang kanyang presyo, hindi alam ng auctioneer kung ano ang susunod na gagawin. Si Conrad na nakaupo sa isang sulok ng bulwagan ay nagulat din. Lumingon siya sa isang katulong sa tabi. Hindi ba ang babaeng iyon na kumakatawan sa British Chambers of Commerce upang siyasatin tayo? Bakit siya sumali sa auction? Kinakabahang sumagot ang assistant, oo, ayon sa data na isinumite ng mga tao sa ibaba, si Miss Lilith ay isa nga sa mga pangunahing miyembro ng British Chambers of Commerce. Mukhang mayroon din siyang maharlikang bloodline ng ilang British royal family.
Tungkol sa kung bakit siya biglang sumali sa auction, nagulat din ako. Humph, pinapasok mo ba ang mga bisita bago suriin ng maayos ang kanilang mga background? Sinabi ni Conrad sa paghamak. Patuloy niyang sinabi, dahil sumali siya, magpadala ka agad sa kanya ng number sign. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos ng auction. Oo, sabi ng katulong habang basa ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ay inutusan niya ang isang tao na magpadala ng isang tanda ng numero sa mesa ng mga dayuhan. Nang makitang may nagligtas sa kanya, gumaan ang pakiramdam ng auctioneer. Sinabi niya, 10 milyon sa pamamagitan ng guest number 137, isang beses pupunta. Nang isipin ng lahat na walang makakalaban sa mga western na iyon, sa silent table ng Collins Sisters, biglang itinaas ni Karen ang kanyang number sign. 12 milyon, mataimtim na sinabi ni Karen nang walang anumang ekspresyon. Maraming bisita ang nagulat nang tumingin sila kay Karen na lumikha ng ilang kalituhan. Bakit nasangkot ang walang kaugnayang pamilyang Collins? Posible bang may espesyal na kahulugan ang tasa? Napangiti ang white lady na tinatawag na Lilith, ang mapang-akit niyang tingin ay agad na nakaramdam ng init sa mga mata ng maraming lalaki. 15 milyon. Pagkatapos tumawag si Lilith para sa isang presyo, si Karen ay agad na nagbid muli. 18 milyon. Sa atensyon ng lahat, ang maliit at mukhang normal na tasa ay halos lumampas sa 20 milyon sa sigaw ng dalawang babaeng ito. Maraming mga collector ang nagsimulang magtaka. Nagkamali ba sila ng paghusga sa tasa? O baliw ba ang mga babaeng ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Justin. Maiintindihan ko kung willing ang foreigner na bilhin ang cup sa mataas na presyo, pero bakit sumali si Karen? Posible bang interesado ang Red Flame Iron Brigade sa Holy Grail? Kahit na sila, ang pagkuha nito ay hindi napakadali. Naisip niya. Para sa grupo ng mga kasama sa Europa, ang Holy Grail ay isang bagay na magbibigay sa kanila ng matatag na base. Hindi alintana kung sino ang nagmamay-ari ng item, tiyak na makakaapekto ito sa kanilang mga lakas. Bakit ibibigay na lang nila sa mga tao silangan? Kung hindi ito mahawakan ng maayos, ang Red Flame Iron Brigade ay makikita lamang bilang isang kaaway ng marami para sa pagmamay-ari ng item. Gayunpaman, alam ni Justin na ang pagpapaliwanag nito sa kanila ay hindi makakatulong. Bagamat hindi niya alam kung bakit gusto ng Red Flame Iron Brigade na pumasok at makipagkompetensya sa iilang puting tao, makikita man lang na handa silang labanan ang mga taong iyon. Nakakabahala. Malungkot na naisip ni Justin. Sa sandaling ito, ang pagsigaw ng presyo ay naging puti-init. Matapos tawagin ni Lilith ang mataas na presyo na 25 milyon, sumunod kaagad si Karen na may 27 milyon nang walang pag-aalinlangan. Tuluyang nawala ang katahimikan ni Lilith. Kasama ang kanyang mga kasama sa mesa, tinitigan niya si Karen na malamig na umupo sa harapan. Tila napansin ni Karen ang mga titig ni Lilith at ng iba pa. Paglingon niya, tinitigan niya ang mga ito habang ipinapahayag niya ang kanyang kawalang takot. Biglang nagpakawala ng ngiti si Lilith na puno ng kahulugan habang tumatayo. Hindi nagtagal, tumayo na rin ang ibang mga dayuhan. Diretso silang umalis sa bulwagan, na parang sumuko na sila sa pakikipagkompetensya sa sorpresa ng maraming tao. Pinunasan ng auctioneer ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Sumigaw siya, 27 milyon ang pupunta ng isang beses. 27 milyon ang pupunta ng 2 beses. Nabenta. Congratulations, guest number 5. Matapos isigaw ng auctioneer ang kanyang mga linya, isang nakakabinging boses ang pumasok sa tenga ng lahat. Boom! Boom! Ang marahas na panginginig ay nagulat sa mga panauhin sa bulwagan. Halatang tunog iyon ng pagsabog. Parang missile attack pa nga. Matapos yumanig ng malakas ang buong bulwagan, namatay ang lahat ng ilaw. Ang bulwagan ay pumasok sa ganap na kadiliman. Naghalo ang hiyawan ng mga lalaki at babae habang kinakabahan ang maraming bodyguards na sinimulang isara ang bawat labasan. Dahil sobrang dilim sa hall at masyadong magulo ang sitwasyon, nagpanik na rin ang mga bodyguard. Damn it! Anong nangyayari? Galit na sigaw ni Conrad.
Naramdaman ang matinding pagyanig ng bulwagan, hindi alam ni Conrad kung ano ang nangyari. Hindi rin niya alam kung saang parte ng lugar ang sumabog. Nagsimulang tumunog ang sirena habang umiilaw din ang mga ilaw ng babala sa bulwagan. Maliwanag, na-activate ang backup na pinagmumulan ng kuryente. Ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa naisip ni Conrad at ng mga bisita. Ang auction na naganap kani-kanina lang ay biglang nauwi sa isang nakakatakot na eksena. Chairman. Masamang balita. Malakas na sinabi ng isang assistant na kakatanggap lang ng tawag, nakatanggap ako ng tawag mula sa security team. Ang aming storage room ng mga na-auction na item ay sumabog mula sa loob. Dahil maraming bagay ang nawasak, mahirap tantyahin ang aming pagkawala sa ngayon. Ano? Nabalisa si Conrad Brown. Mabilis niyang napagtanto na planado ang lahat, ngunit hindi niya maisip kung bakit nangyari ang ganito. Tumawag ng pulis. Mabilis na subaybayan ang mga kriminal. Tingnan din kung ano ang nawawala. Malakas na utos ni Conrad. Nang magulo na ang bulwagan, medyo nabuhayan si Justin. Bagamat namatay ang mga ilaw, hindi naapektuhan ang paningin ni Justin. Maluwag niyang tiningnan si Karen na lumipad palabas ng hall gamit ang lightness skill nang hindi pinapansin ng iba. Tip ni Master Lightness Skill, Chinggong, kadalasang hindi isinasalin bilang Chinggong. Ang kakayahang gumaan ang katawan at kumilos ng may mahusay na liksi at tulan. Sa mataas na kasanayan, ang mga practitioner ng kasanayang ito ay maaaring tumakbo sa tubig, tumalon sa tuktok ng mga puno, o kahit na dumausda sa hangin. Hindi makumpirma ni Justin kung ang mga salarin ay ang grupo ng mga dayuhan kanina, ngunit walang alinlangang may kaugnayan sila sa isang paraan o iba pa. Nang maisip niya na ang Red Flame Iron Brigade ay maaaring makipagsagupaan sa grupo ng mga tao ngayong gabi, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Justin. Bagamat hindi niya inaalala ang laban, ang lupain ng Zenica ay magiging walang pagtatanggol kung sila ay mamatay. Nangangahulugan ito na ang kanyang buhay ay hindi na magiging mapayapa, hindi banggitin ang mga tao sa kanyang paligid ay maaaring malagay sa panganib. Higit pa rito, medyo ilang tao sa Red Flame Iron Brigade ang itinuring na kanyang mga kaibigan. Kung makikita ni Justin na ibigay nila ang kanilang mga buhay habang tumanggi siyang mag-alok ng tulong, magiging napakawalandiya niya kung gusto niyang magpatuloy na manirahan sa bansang ito. Kahit anong mangyari, hindi siya makatingin at makatabi. Napansin ni Justin na si Maria na nasa tabi niya ay medyo nababalisa, ngunit hindi siya sumisigaw tulad ng ibang babae dahil sa kanyang likas na kalmado. Maingat lang siyang nakatingin sa paligid. Lumapit si Justin sa kanya at sinabing, titingnan ko ang sitwasyon sa labas. Manatili sa dalawa mula sa angkan ni Yuan sa ngayon. Kung huli na ang lahat, huwag mo na akong hintayin. Bumalik ka. Nagulat si Marian dahil hindi niya maintindihan kung bakit gustong tingnan ni Justin ang sitwasyon sa labas. Kapag may gusto siyang sabihin, naramdaman niyang matagal nang wala si Justin. Hindi na gumagana ang electrical system ng resort. Ang karamihan ng tao at ang magulong security team ay nasa buong lugar. Sa dilim, mabilis na tumakbo si Justin sa dilim nang walang anumang panghihimasok. Ang kanyang matalas na pandama ay nagpahintulot sa kanya na mahuli ang bakas ng malamig na aura na medyo pamilyar at kakaiba. Sa pagtingin sa isang lugar na hindi masyadong malayo, ito ay isang kagubatan sa likod ng resort. Ito ay hinaranggan ng matataas na metal na bakod na nagsilbing bara. Ang langit sa sandaling ito ay walang anumang mga bituin. Ang buong kagubatan ay nilalamon ng kadiliman, nakakaramdam ng kakilakilabot at misteryoso. Walang pag-aalinlangan, sinundan ni Justin ang bakas ng aura. Nang walang nakatingin, ang kanyang katawan ay nagsimulang gumamit ng isang hindi mahuhuli na bilis habang siya ay tumalon sa kagubatan. Parang anino, madali siyang dumaan sa kagubatan. Sa isang kisap mata, napunta siya sa malalim na kagubatan. 275. Sa kailaliman ng isang hindi kilalang kagubatan, ilang mga figure na nababalot ng malalaking itim na balabal ay lumipat patungo sa silangan ng kagubatan gamit ang bilis na mas mataas kaysa sa limitasyon ng isang tao dahil ang kanilang mga paa ay hindi kailanman dumampi sa lupa, tulad ng isang lumulutang na espiritu. Maaabot natin ang baybayin ng Zenica sa isa pang 13 milya.
Ang submarino na inayos upang kunin tayo ay naruroon. Tayo ay magiging mapayapa sa panahong iyon, sabi ng pinuno na nakasuot ng itim na damit gamit ang kanyang malalim na boses. Archimonde, ang pagpapatupad ng plano ay mas madali kaysa sa naisip namin dati. Mayroon akong masamang pakiramdam tungkol dito, sabi ng isa pang lalaki gamit ang kanyang makapal na boses. Kahit ano pa, ngayong nakuha na natin ang Holy Grail, dapat nating ihatid ito sa Presbyterian Church, sabi ng lalaking tinatawag na Archimonde. Kakaiba ang tawa ng isa pang leader sa harapan. Ang sabi niya, "Mobses, nag-o-overthink na naman kayo. Sa tingin niyo ba, hindi ba mas exciting kung may mga susulpot para pigilan tayo? Balita ko dumating na si Lilith this time. Miss na miss ko na ang sisiw na ang matamis na dugo ay naaamoy mula sa 1 milya ang layo. Charlie, huwag mo siyang masyadong maliitin kung ayaw mong mapatay din ni Lilith ang kabilang kamay mo, sabi ni Archimonde. Sa ilalim ng itim na balabal, napabuntong hininga si Charlie at tumahimik. Sa pangunguna sa siyam na lalaki na katulad ng nakabalot ng mga itim na balabal, napanatili ng 3 pinuno ang kanilang nakakatakot na bilis habang sila ay tumatawid sa kagubatan na parang isang itim na ipoypo. Gayunpaman, pagkatapos sumulong ng 1 milya, ang pinunong si Archimonde ay biglang huminto. Mag-ingat ka. Kasunod ng kanyang paalala, humigit kumulang 100 metro ang layo sa masukal at madilim na kagubatan, 3 napakaliwanag na ilaw ang sumikat. Ang 3 lamp ay natatakpan ng mga hugis cross na lampshade. Ang mga panlabas na shell ng lampshades ay may metallic silver sparkle. Ang mga maliliwanag na ilaw ay sumikat sa madilim na kagubatan, na nagmistulang liwanag ng araw. Ang 12 lalaki na nababalot ng itim na balabal ay nakatayo sa liwanag ng direkta silang nalantad, na walang mapagtatagwan. Sa sandaling ito, isang komplikadong dark golden pattern ang nahayag sa ibabaw ng mga balabal ng 12 lalaki. Ito ay mukhang isang totem, ngunit walang regular na matagpuan. Damn it! Ito ang mas silver cross. Ang mga aso ng Vatican. Galit na sigaw ni Mobses. Huwag magpadalos-dalos. Ang paghahanap ng pagkakataon na ipadala ang banal na kopete ay prioridad, mahinang sabi ni Archimonde. Sa likod ng 3 lampara, unti-unting sumulpot ang mahigit 10 tao. Dahil sa backlight, malabo ang mga mukha ng mga taong ito. Gayunpaman, ang paningin ng mga lalaking ito na may balabal ay tila hindi apektado dahil sa mga ilaw. Nakilala agad nila ang ilang pamilyar na mukha. Nakangiting sinabi ni Charlie, "Archimonde, ginagamit ba ng matatandang tao mula sa Vatican City ang kanyang trump card?" Kung titingnan ko ng tama, ang hepe ng Red Cross Army, si Gabriel, na may mataas na posisyon at mahusay na awtoridad, ay dumating mula sa malayo, para lang labanan kami. Isang lalaking nakasuot ng medieval Royal Knight armor ang makad papunta sa Absolute Front. Sa kanyang parisukat na mukha na hindi nakaahit, ang kanyang kulot na maroon na buhok ay bahagyang lumipad sa gabi. Wala man lang kahit katiting na emosyon ang makikita sa kulay abong mga mata niya. Isang luma at hindi sopistikadong aura ang lumabas mula sa kanyang mga kilos na parang tumatandang alak. Inabot ng lalaki ang kanyang braso upang maglabas ng isang napakalaking isang kamay na espada mula sa kanyang likod. Ito ay tila isang sinaunang bagay. May nakaimbed na pulang batong pangalahas ang hawakan nito. Isang piraso ng puting tela ang nahulog mula sa talam, na nagsiwalat sa kalawang na bakal. Ang buong katawan ay naglalabas ng nabubulok na aura na hindi kaaya-aya. Kalmadong pinagmasdan ni Gabriel ang 12 taong nakasuot ng itim na humarap sa kanya. Nagsalita siya gamit ang malabong Italyano, "Archimonde, ibigay ang aming Holy Grail." Gabriel, ang yabang mo talaga gaya ng dati. Sa tingin mo ba madali nating isuko ang isang bagay sa ating mga kamay? Sabi ni Archimonde habang malamig na ngumiti. Kayong mga maruruming halimaw, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng proteksyon mula sa Panginoon pagkatapos mong agawin ang Holy Grail? Isang medyo bata at magaspang na boses ang umalangaw-ngaw. Isa pang matangkad at malakas na puting lalaki ang lumitaw. Nakasuot siya ng chainmail at may hawak na isang kamay na manipis na espada. "Little guy, mukhang hindi ito lugar para magsalita ka dito," sabi ni Archimonde sa pag-aalipusta.
Tumawa ang binata bago sinabing, Big Bat, dilat mo ang iyong mga mata at tumingin ng maayos. Ako si Arthur Vince, ang pinakabatang Templar sa Vatican. Pagkatapos ng gabing ito, manginig ka kahit marinig mo ang pangalan ko. Hahaha, Gabriel, ang bago at sariwang dugo ng Vatican mo ay tila nakakasira sa paglipas ng panahon, sabi ni Archimand habang tumatawa. Nanatiling tahimik si Gabriel habang si Arthur naman ay mukhang naiinsulto. Nang gusto niyang sumugod sa pag-atake, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang hamarang at hinarang siya ng isang braso. Itim ang buhok ng lalaki, medyo payat ang mukha at mukhang matangkad at malakas ang katawan. Umiling siya kay Arthur, sinabi niya, huwag kang magalit kay Archimand. Sinusubukan kanyang irita. Alam ko, ngunit hindi ako natatakot sa kanya. Walang takot na sabi ni Arthur, ngunit hindi siya kumilos ng walang ingat. Oh! Sinabi ni Archimand, kamahalan Thomas, matagal nang hindi nagkikita. Ang batang ito ba ay iyong disipulo? Kailan naging ganito kababa ang bar ng iyong Knights of the Holy Palace? Walang pakialam, sinabi ni Thomas, Archimand Marquis, ibigay mo ang Holy Grail. Wala kang tsansa na manalo ngayong gabi. Ang pagkakaroon lamang ng 3 matatanda at 9 na ordinaryong mandirigma sa iyong panig ay hindi makakatalo kay Chief Gabriel, Arthur, at ako kasama ang 20 banal na kabalyero mula sa Pope Escort Team sa likod natin. Ngumisi si Archimand at sinabing, nakipag-sword sa inyo sa loob ng 10 siglo, natural kong nilala ang mga tao sa inyong panig. Gayunpaman, sino ang natitirang 10 tao sa likod ninyong lahat? Ang inyong mga kaibigan ay parang hindi mga tao mula sa Vatican. Hindi nasisiyahan, sinabi ni Mobses, Archimand, kailangan mo ba talagang magtanong? Ang tanging mga tao na magiging matapang na dalhin ang Vatican upang harapin tayo ay dapat na Red Flame Iron Brigade. Hindi mo kami kaibigan sa anumang paraan, sabi ng isang binata gamit ang Ingles habang naglalakad siya pasulong. Ako ang pinuno ng Red Flame Iron Brigade 2nd Dragon Group, Jason York. Ayon sa aming mga utos, dapat kaming makipagtulungan sa Rome Vatican para atakihin kayong mga mananakop at kunin ang Holy Grail. Si Jason York ay mukhang tiwala at kontento. Sa likod niya, ang mga kasamahan niya sa 2nd Dragon Group ay naglakad pasulong kasama niya. Kasabay nito, sinundan sila ni Karen mula sa likuran. Sa likod niya, nakatayo ang pangkat ng mga espesyal na ahente mula sa Water Dragon. Ang Red Flame Iron Brigade ay napaka-busybody. Hindi ba ninyo alam na ang pakikialam sa Vatican at Dark Parliament ay wala sa saklaw ng inyong autoridad? Galit na sigaw ni Charlie. Naiinis na sinabi ni Jason York, kami sa Red Flame Iron Brigade ay kinikilala lamang ang pagkakaroon ng Vatican. Ang mga heresies na tulad ninyo ay dapat bitayin, grupo ng mga maruruming bagay na kumakain ng dugo ng tao. Kung wala kayo sa Europe, matagal na namin kayong nilipol. Nakakunot ang noo, sinabi ni Karen kay Jason York, huwag kang magsalita ng hindi kailangan. Pumunta lang kami para tumulong. Mainit na ngumiti si Jason York kay Karen nang agad nitong itinikom ang bibig. Sa sandaling ito, tila naubusan ng pasensya si Gabriel. Ang kanyang lawang talampakan ng lapad, 3 sentimetro ang lapad na higanteng espada ay marahas na bumagsak sa lupa. Archimand, depende sa iyo kung lalaban o takasan. Kung magdadalawang isip ka pa, maglulunsad muna ako ng mga pag-atake. Gabriel, hindi mo ba naisip na walang ibang dapat pumagitna sa atin? Napakalayo ng ginawa mo para bumuo ng alyansa sa Red Flame Iron Brigade, nakakadismaya, nang hihinayang sabi ni Archimand. Hindi ako nababahala sa mga bagay na ito. Ako ang hepe ng Red Cross Army. Sinusunod lamang namin ang orakulo ng Papa, habang ako, ay responsable lamang na lumaban. Dahil ganyan ang iniisip mo, wala na akong ibang masabi. Matandang kaibigan, ilang taon na akong hindi nakikipaglaban sa iyo. Sana ay hindi naging kalaw-angin ang katawan mo gaya ng higanti mong espada. Sa sandaling matapos magsalita si Archimand, ang kanyang katawan na nababalot ng balabal ay biglang bumaril. Nakasuot ng sinaunang tailored suit, ang kanyang mukha ay tila walang buhay na parang papel habang ang kanyang katawan ay matangkad at payat. Katulad ng itim na kulog, napasok niya ang katahimikan ng gabi.
Ang mga daliri ni Archimon sa kanyang kanang kamay ay naging madilim na pula habang ang kanyang mga kuko ay mabilis na umabot ng 1 sentimetro. Ang pagkutitap na tilapon sa gabi ay palm unit ng hangin na naging sanhi ng matalim na tunog ng sound barrier na umalangaw-ngaw. Humph! Kalmadong binunot ni Gabriel ang kanyang espada mula sa putik at ginamit ang gilid para ihampas ang paparating na pag-atake na parang flipboard. Ang simple lukang SWAT shield of iba't ibang anggulo. Sa ilalim ng sitwasyon kung saan ang bilis ay limitado, si Archimon ay nalinlang upang puwersahang labanan ang suntok. Bam! Habang lumilitaw ang pulang apoy sa kanyang mga mata, direktang pinahaba ni Archimon ang kanyang eskarlata na mga kuko ng dugo nang walang takot upang bumangga sa kalaw-angin, higanting espada. Banal na liwanag ng krus. Malakas na sigaw ni Gabriel. Lumitaw si Halo sa likod na gilid ng kanyang espada nang biglang lumaki ang simbolo ng cross, na bumubuo ng napakalaking hugis cross na liwanag na bumalot kay Archimon. Sakripisyo. Buzz! Buzz! Isang patak ng sariwang dugo ang lumabas mula sa dulo ng daliri ni Archimon bago nag-transform sa isang mapusyaw na berdeng apoy sa hangin, bumangga sa hugis cross na Halo habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng kaagnasan. Hindi nagtagal, ang ilaw at ang apoy ay parehong nawala. Matapos labanan si Gabriel ng isang round, umatras si Archimon ng 10-10 metro. Gamit ang napakalambot na boses, sinabi niya kay Mobses at sa iba pang nasa likuran niya, dali na umalis sa lugar na ito habang hindi pa tayo napapalibutan. Alam ni Mobses at Charlie na hindi sila makakalusot gamit ang malupit na puwersa. Nang walang pakialam sa kaligtasan ni Archimon, mabilis silang tumalikod at nais na umalis mula sa kabilang panig ng kagubatan patungo sa dalampasigan. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Sa tingin mo ba pumunta lang tayo para i-cheer sila? Ang Templar na si Arthur ay humawak ng kanyang espada gamit ang isang braso habang siya ay dumalsda sa harap ni Mobses at ng iba pa. Ang banal na liwanag ay lumitaw sa gilid ng kanyang espada. Milyon-milyong trail na ginawa ng espada ang sumugod sa Mobses. Little guy, huwag maliitin ang iyong mga kalaban. Nakaramdam ng inis si Mobses. Malamang, ang murang edad ni Arthur ay labis siyang ikinairita. Nakataas ang isang braso sa ilalim ng balabal, isang mahabang espada na nabuo sa pamamagitan ng pamamaraan ng dugo na eksklusibo sa lahi ng dugo ay lumitaw ng wala saan. Nagdadala ng liwanag ng dugo, ang mahabang espada na nakasakay sa grupo ng mga anino ng espada, na dumudurog sa bawat pag-atake ni Arthur. Habang ang dugong espada ay marahas na sumabog sa hangin, ang malakas na aura ay nagpa-atres kay Arthur. Sinubukan mo bang pigilan ako, ang makapangyarihang Mobses? Masyado mong minamaliit ang mga matatanda mula sa nangingibabaw na lahi ng dugo. Gayunpaman, nangakay ni Mobses ang kanyang koponan upang makatakas habang inaakala niyang matagumpay niyang naharang ang pag-atake, 10-10 malamig na yelo na matutulis na bagay ang dumating sa kanyang direksyon. Dodge! Ngayon na. Ang hindi kapani-paniwalang bilis ng lahi ng dugo ay nagligtas sa kanilang mga buhay, ngunit ang isang tagapaglingkod ng dugo ay hindi nagawang mabilis na tumango. Inatake siya ng ilang papasok na karayom. Kasunod ng mabangis na sigaw, nagsimulang magsunog ang alipin ng dugo sa ilalim ng kanyang balabal, na nagpagulong-gulong sa lupa sa matinding paghihirap. Mga pilak na karayom, sila ba ang mga nakatagong sandata ng Zenaiken? Galit na bulalas ni Charlie habang nakatingin na hindi na mababawi niyang kakampi. Sa sandaling ito, si Karen na nakasuot ng masikip na battlesuit ay lumabas mula sa dilim. Hindi makikita sa walang emosyon niyang mukha ang kaunting saya. May hawak pa rin siyang manipis na nakatagong sandata na tila mga karayom sa isang kamay. Ang rainstorm of pear flower needles ay bumaril ng 27 sa kanila ng sabay-sabay. Bagamat hindi sila nabaril gamit ang pinakamalinis na makina, ito ay higit pa sa sapat laban sa inyo, sagot ng ginang sa tanong ni Charlie. Ang kanyang saloobin ay nagbago pabalik sa Flower Rain mula sa Group of 8. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.